Dumating sa Maynila ang pinsan ni Ursula na si Tracy para magbaksyon at magtrabaho sa Solandro Cafe. Ngunit may daladalang sumpa si Tracy. Kaya nitong makapag-predict ng future lalo na patungkol sa pakikipagrelasyon. Ang problema, puro yung mga negative lang nangyayari sa future ang nakikita ni Tracy at kadalasan kaguluhan ang nagiging resulta ng kanyang mga hula. Tulad na lang ng hulaan niyang isang customer ng Solandro Cafe. Disaster ang naging resulta nito para maging daan at makilala niya si Miko. Si Miko na posibleng makapagpalaya sa kanya sa sumpa kung mahahalikan siya nito sa mga labi. Okay guys, as much as I wanted to stay to finish the movie, I really have to go. Pamamaalam ni Ursula sa mga kaibigan habang tumatayo siya mula sa pagkakaupo sa sopa ng kanyang sala. Why? Saan ka pupunta? Tanong ni Rowena na hindi maalis ang paningin sa TV. Ngayon ang dating ng pinsan kong si Tracy. I will meet her at the airport para sunduin. Sosyal naman niyang pinsan mo. Hindi ba siya pwedeng mag-taxi? Mataray na sambit ni Jupiter ang bading nilang kabarkada. Ay nako, mabuti nang sunduin ko yun. May pagkalukarit yun. Saka mahirap na. Sa akin ibinili ng tiyahin kong babaeng iyon. Tugon ni Ursula habang inaayos na ang sarili. Siya ba yung pinsan mong may supernatural powers? Natatawang tanong ni Rowena. Oo, siya nga. Anong supernatural powers? Takang tanong ni Jupiter. Hay nako, magaling mag-predict yun ng future. As in may pagka-psychic ang luka-luka. Bongga, bulalas ni Jupiter. Baka pwede akong magpahula kung sino magiging boyfriend ko. Unfortunately, pinagbabawalan na siya ng mother niyang gamitin niyang kanyang psychic powers. Sabi ni Ursula. Abay bakit? Tanong ni Rowena. Kasi nga puros kaguluhan ang nagiging resulta ng kanyang panghuhula. Especially when she meddles with the mothers of the herd. Ganon? Oo, kaya kung ako sa inyo, pagdating dito ni Tracy huwag na huwag niyo siyang hihikayatin gamitin ang powers niya. Kayo rin, baka lalo lang malasin ang mga labs ninyo. Pagbabantang pabiro ni Ursula. Sige nga, lumayas ka na nga nang makapanood kami. Pagtataboy na ni Jupiter sa kanya. By the way, sino bang kasama mong papunta ng airport? Tanong ni Rowena. Sinabihan ko na si Sandro. Uy, si Sandro na naman, panunokso ni Jupiter. Tigilan mo ako ha, pagbabanta ni Ursula. Ayaw pa kasing aminin eh. Sa huli kayo rin ni Sandro na yan ang magkakatulog. Ulit ni Jupiter. Pero kung may hindi nalang narinig ni Ursula, sanay na siya sa panunokso ng mga ito. Lalo pat business partner nga niya si Sandro at dating naging boyfriend na ngayon ay isang matalik na kaibigan na lamang. Sige na aalis na ako, baka hinihintay na ako nun. Ang pamamaalam na niya ng tuluyan sa mga kaibigan. Yun lang at dali-dali nang lumabas ng kanyang kondo si Ursula habang iniwan ang dalawang kaibigan sa loob ng abalang nanunood ng TV. Nagtungon siya sa katapat na kondo na yun at kagad pumasok sa loob nang mapunang bukas ang pinto. Nadat na niyang nasa sala si Sandro at abalang nakikipag-uusap sa phone. Hindi siya kagad napansin ito kaya bahagya niyang napakinggan ang pinag-uusapan ito. Really? Nagustuhan mo talaga ha? I'm glad. Oo, Saturday. Let me see. Sure, I think I'm free. I can't hardly wait to see you too. Sa tono ng pananalita at sa uri ng mga salitang namumutawi sa bibig nito, naramdaman kaagad ni Ursula na hindi basta-basta tao ang kausap nito sa kabilang linya. It was obviously a girl, ang bagong girl na dinidate marahil nito. Gusto niyang mainis, pero ano nga bang karapatan niya? Matagal lang tapos ang kasunduan ni Sandro na hindi muna ito makikipag-date sa iba until such time na handa na itong mag-handle ng relationship seriously. Pero ang tanong, bakit hindi man lamang hinihingi ni Sandro ang blessing niya? O sadyang inililihim nito ang makikipag-date sa ibang babaeng iyon? Pero ang tanong uli, bakit? Bakit kailangan na itatago ni Sandro sa kanya? Nagbuntong hininga si Ursula nang mapasing ibinabahan ni Sandro ang phone. O nandyan ka na pala, ang nakangiting bati nito. O ano, ready ka na ba? Kaswal niyang tanong kahit masama ang loob. Oo, okay na ako. Aalis na ba tayo? Oo, sana eh, kung wala ka nang tatawagan. Eksahirado niyang mukha. Tila di naman daman ni Sandro ang kanyang pagtatampo. Wala na, let's go. Bakit kasi hindi ka pa mag-aral mag-drive eh? Ang payo sa kanya ni Sandro habang daan. Drive nito ang bagong model na CBR. Kasing bilis ng pagpapalit ng cellphone unit kung magpalit ng sasakyan si Sandro. Palibhasa ay afford nito at passion talaga ang mga sasakyan. Bakit? Nagsasawa ka na bang maging driver ko? Pagtatry nitong tanong. Hindi naman sa ganun. Kaya lang paano kung may lakad ka at hindi ako available? E di mag-taxi. Mas maganda pa rin kung ikaw mismo ang magdadrive. Hindi ka dependent sa iba.
Wala naman akong kotse ano. Kung gusto mo ihahanap kita ng second hand na mabibili, di bali na lang. Huwag kang mag-alala. I'll find you a fair deal, yung hindi ka masyadong gagastos. Total first time mo palang magdadrive, hindi mo pa kailangang bumili ng brand new. Nagtaas yan ng isang kilay. Bakit ba suddenly parang pili ko you wanted to get rid of me na? What? Takang tanong ni Sandro. Yun naman talaga ang punto mo, hindi ba? Gusto mo na akong magkakotse at mag-aral mag-drive. Para nga naman wala nang mangungulit sa'yo at naipag-drive ako sa tuwing may lakad ako. That's not what I mean. Umamin ka na. Teka nga, bakit ba parang touchy ka na naman ngayon? Magkakaroon ka ba? That has nothing to do with this. Bakit parang ang suhong? Nakakainis ka kasi. Hey, I'm just trying to help. Natahimik siya. Ang akala ko naman matutuwa ka sa suggestion ko. Malungkot na sabi ni Sandra. Matutuwa? Baka ikaw lang. Di kung ayaw mag-aral mag-drive, di wag. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Pabayaan mo. Hindi na kita hihinga ng ganitong pabor ulit. Tingnan mo to. Hindi naman tungkol doon ang issue Wala naman akong reklamo sa tuwing humihingi ka ng pabor sa akin. And besides, what are friends for anyway? At yun na nga marahil ang kaninis niya. Friends lang tayo. Pero paano pag nagka-girlfriend ka na? Ibig sabihin hindi mo na ako mapapriority. Wait. Bakit biglang napunta sa ganyan ang usapan? Who told you na magkaka-girlfriend na ako? Let's face it, sooner or later it will happen. At hindi niya maunawaan kung bakit parang tinutusok ng maliliit na aspili ang puso niya habang sinasabi iyon. Oo nga, pero pag nangyari yun, may boyfriend ka na rin, I'm sure. Hindi uli nakakibo si Ursula. Kumusta na ba yung kachat mo? What? Ano na nga ba ang pangalan niya? Jake? Noon lang niya naaalala. Oo, sabi mo magkikita na kayo. Hindi na tuloy So, kailan uli ang date niyo? Bakit ba inaalam mo? We're supposed to tell each other, hindi ba? Pero ikaw, ayaw mo na maikwento sa akin ang mga escapades mo. Wala pa namang nangyayari sa worth telling. Ngayon pa lang naman ako sumasabak uli sa dating arena. After you cured me at my sickness, remember? Handa ka na nga bang talaga? Kaya nga gusto kong alamin So, sino naman ang bago mo? Saka na ako magsasalita pag confirm na. Ang arte mo talaga. In the meantime, ikaw dapat ang magkwento sa akin about this mystery man of yours. Pwede ba? It's none of your business. Tingnan mo ito, masyadong mahigpit sa impormasyon. Baka naman mabalitaan ko na lang ikakasal ka na, sasakalin kita. Meron naman sa'yo kung ikakasal na ako. Meron na bang plano? It has always been my plan. I see. Ikaw, what about me? Nasa plano naman ba ngayong magpakamate? Well, I guess I've learned a lot from you. At tama ka, kapag mahal mo ang isang tao, you should not be afraid to spend the rest of your life with it. Sa kanya, natahimik si Ursula. And with that, hindi na uli nabuksan ang usapan patungkol doon. Dahil makalipas lang ilang minuto, narating din nila ang domestic airport. Bakit ba magbabakasyon sa itong pinsan mo? Tanong ni Sandro habang naghihintay sila sa waiting area ng domestic airport. May ginanawa namang kalokohan. Sa katik lang, this is part of her disciplinary punishment. Casual niyang tugon habang palingalinga. Anong kalokohan? Talagang tanong ni Sandro. May psychic powers kasi si Tracy. Sabi niyang tita, isinumparaw kasi si Tracy nung bata. Natawa si Sandro. Bakit ka tumatawa? Hindi ka naniniwala. May mga sumpa-sumpa pa ba naman kasi sa panahon ngayon? Alam mo sa probinsya namin, walang masyadong nagbago. Lahat doon uso pa rin. Well anyway, hindi ko naman hinahangad na maniwala ka sa kwento. I am just explaining to you. Tracy's problem. Ngayon kung hindi ka interesado, itititigil na lang ako. Hindi, sige ituloy mo na. So anong nangyari? Isinumpa si Tracy nino. Basta, may nakaawa yatang mangkukulam ang tita nung nagbubuntis siya. Sinumpa ng mangkukulam na ito si Tracy na anumang gift o talent na magkakaroon si Tracy ay magiging curse instead of blessing. What a curse! At mawawala lang daw ang bisa ng sumpa sa pamamagitan ng true love. Parang fairy tale At heto pa, ayon sa tita, specific daw ang sumpa ng mangkukulam. It has to be a genuine kiss from a man that loves her. Iyon ang makakapagpagaling sa kanya. Pero teka, ano ba yung problema ni Tracy? May supernatural power siya to predict the future. Really? At paano ito naging curse? Di ba okay nga yun? Paano lahat ng hulaan ni Tracy nagugulang buhay? Kasi puro hindi magaganda ang nakikita niya sa future. I see. Kaya pagdating ni Tracy, never kang magtatanong sa kanya about your future nang hindi ka madami sa curse niya. Ako pa, hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan. Good. And besides, ano naman kaya ang posible kong itanong sa kanya regarding my future kung sakasakali? What about the future of us becoming a lovers again? Pero agad ding inalis ni Sandro ang gayon sa isipan. Maya-may, ayun na si Tracy.
ang bulalas ni Ursula. Tracy, over here. Tawag pa nito sa pinsan. Kagad naman silang nakita ni Tracy. Urs, is that you? Biglang nagtatalon sa tuwa si Tracy at agad na lumapit sa kanila. Napangiti na lang din si Sandro nang makita ito. Hindi lang pala supernatural power meron ito, kundi rin na rin ang kawerduhan. Nakabalanggot at napakalaki sa ulo si Tracy na may mahabang scar pa sa dulo niyon na hinahangin kaya nagsisilbing animo kortina sa likuran nito. Naka-eyeglasses ito na may pakpak ng paniki at ang damit, luminous colors na yellow, green at orange, summer na summer ang dating. Pitay na babae si Tracy at mukhang mas bata sa kanila ng itang taon ni Ursula. Sa kilos at pananalita, halatang may pagkakikay ito. Although agad din napunahan ni Sandro na may kagandahang taglay si Tracy. Kagandahang mas lilitaw sana kung babawasan ito ang mga palamuti sa katawan. Nagyakapan pa at nagbeso-beso ang magpinsan ng magkaharap. Ipinakilala ni Ursula sa kanya si Tracy ng formal at sila ay nagkamay. Hindi ka agad binitiwan ni Tracy ang kamay niya. Parang hinigpitan pa nito ang kapit sa kanya at saka napapikit ng mga mata. Tahang napatingin nilang si Sandro at Ursula at nagulat din sa biglang ginawa ni Tracy. May nababibes ako, ang usal nito. Kagad na hinatak ni Ursula ang kamay ni Tracy para mabitiwan si Sandro. Noon biglang naantala ang vibration nito at napamulat ng mata. Nangako ka sa akin hindi mo gagamitin ang powers mo dito. Painita ni Ursula dito. I'm sorry, hindi ko kasi napigilan ang hawakan ko ang kamay niya. Ito. So what did you find out? Tanong ni Sandro nang nakangiti. Something about your future. Bulala si Tracy. But you'd rather not to talk about it, okay? Biglang sabi ni Ursula. Tumango si Tracy. Yeah, you're right. Pero parang nantig ang curiosity ni Sandro. Ano nga kaya yung nakita ni Tracy sa future niya? Samaw hindi man siya tunay na naniniwala, parang gusto pa rin niyang alamin. Wow, I like our place. Bulalas ni Tracy pagdating nila sa kanyang condo unit. Tracy, this is Rowena, my roommate. Pakilala naman agad ni Ursula kay Rowena na nasa salas. Hi, bati ni Rowena sa babae. Hi, at lumapit pa si Tracy rito para makipagkamay. Pero agad inawat ni Ursula. Bakit? Takang tanong ni Rowena. Kapag kasi hinahawakan ni Tracy ang kamay ng ibang tao, doon lumalabas yung psychic powers niya. Paliwanag ni Ursula. I see. Sabay napatanong si Rowena. Nangako si Tracy na hindi niya gagamitin ang psychic powers niya habang naririto siya sa atin. Patuloy ni Ursula. Tumango naman si Tracy. Actually, pinapunta ko dito ng mami para gumaling na mula sa sumpang ito. Mungkahin ito. Ha? Paano mangyayari yun? Tanong ni Rowena. Kailangang makahanap si Tracy ng lalaking magmamahal sa kanya ng lubos para siya gumaling. Paliwanag ni Ursula. May kakilala ka bang pwedeng ireto sa akin? Tanong agad ni Tracy. Natawa si Rowena. Kung ako nga walang mahanap Ikaw pa. Kaya nga pansamantala rin tatambay sa cafe si Tracy para makahanap siya ng gayo. Muli ni Ursula. Asip naman makakahanap ka ng matinong lalaki. Susog ni Rowena. Bakit ba napaka-negative mo? Untang ni Ursula rito. Kasi naman never mong ini-offer sa akin ang cafe mo as a potential hunting place for women. Kuwa'y nagtatampo si Rowena. Ikaw naman ang pakipuno at ayaw, hindi ba? Wali ba na ngayon? I am prepared to embrace all opportunities. Bulalas ni Rowena. Nasaan ba si Jupiter? Tanong ni Ursula. Umalis na. May biglaang meeting sa office nila. Nagkumahog ang bakla. Ang mabuti patulungan mo na lang kami ni Tracy sa pag-ayos nitong mga gamit niya sa kwarto. And right after that, kain tayo sa labas. Ako ang taya. Bongga, bulalas ni Rowena. Matatong ang mama. Kagad nga silang kumilos para ayusin ang mga gamit ni Tracy sa magiging silid nito. Pinagamit muna niya yung silid ni Ursula habang si Ursula ay makikishare ng silid kay Rowena. Mas komportable si Ursula kay Rowena makishare ng tulugan kaysa sa pinsan. Weirdo kasi si Tracy at hindi pa rin niya masakyan. Hanggang kailan ka magbabakasyon dito, Tracy? Tanong ni Rowena habang nakaupo sila sa kama at nagtitiklop ng mga damit nito. Mga 2 weeks lang. Ang bilis naman. Hindi rin ako kasi pwedeng magtagal. Walang katulong mo sa pag-aasikaso ng resort namin sa Boracay. May resort kayo sa Boracay? Bulalas ni Rowena. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Tanong naman ni Ursula na nagpupunas ng cabinet. Resort owner sa Boracay si Tita Angie. Pero maliit lang ang resort nila. 7 cottages lang yata, if I'm not mistaken. Gagawin na namin 10, ayon kay Mama. Balita ko may ginawa ka raw kalokohan sa inyo kaya ka na dito sa Manila.
Totoo ba? Tanong ni Rowena. Ano yung DA? Tanong ni Tracy. Disciplinary action. Ano ka ba? So ano ba yung offense na nagawa mo? Kwento mo naman. Huwag ka nang mahiya, ano? Hindi ko naman sinasadya yun. Nagkataon lang. Ang dami kasi nagpapahula sa akin doon. Ako naman si Gaga. Hula lang ng hula. Hanggang sa nung isang hinulaan ko, nagtangkang magpakamatay. Ha? Shock si Rowena. Bakit? Kasi hinulaan kong iiwan na siya ng asawa niya. Malungkot na sambit ni Tracy. Ganun. Puro negative lang kasi ang nakikita ni Tracy. Bahagi yun ng sumpa sa kanya. Nagkakaroon nga siya ng kakayahang makakita ng future. Pero negative events naman. Paliwanag ni Ursula. So anong nangyari sa hinulaan mo nag-suicide? Natuluyan ba? Tanong ni Rowena. Mabuti nga ka mo na iligtas pa. Kaya lang talagang iniwan na siya ng husband niya. So nagkatotoo ang hula mo. Bulalas ni Rowena. Pero hindi ako masaya kasi hindi maganda yung nangyari. Kung ako ang masusunod, sana hindi na lang siya iniwan ng husband niya. Hindi mo naman hawak ang future. Hinuhulaan mo lang naman ito. Mangyayari at mangyayari rin siguro yun kahit hindi mo sabihin. Mungkahi ni Rowena. Oo nga pero sana nga hindi ko na kailanman nalaman pa. Mahirap din kasi ang may ganitong powers, tapos lagi pa akong natitempt gamitin ito. Naku, kailangan mo ang magpagaling na, ang sambit ni Rowena. Sa tingin niyo ba malaki ang chance na makahanap ako ng boyfriend sa lalong madaling panahon? I mean kung ito talaga ang makapagpapagaling sa akin. Parang inosenteng tanong ni Tracy. Naku, ako pang tanongin mo. Hetong at zero love life din ako. Kung bakit kasi hindi ka nilang sa probinsya humanap ng clear dyan sa sakit mo ano? Kilala na ako ng mga tao sa amin bilang psychic. Ayaw nang ma-involve sa akin ng mga lalaki roon sa takot na mahawaan sila ng sumpa ko. Para sa kanila, kamalasan ang daladala nitong kakayahan ko. Paliwanag ni Tracy. Huwag kang mag-alala, Tracy. We will try our best na matulungan ka. Bulalas ni Ursula. Kung si Greta nga natulungan ko, ikaw pa kaya. Pero ang totoo, nagpapaka-positive lang din si Ursula. Hindi kasi niya sure kung talagang matutulungan niya sa problema niya, si Tracy. Kinabukasan isinama na kagad ni Ursula sa Solandro Cafe si Tracy. May coffee shop din sa resort ng Mama sa Boracay. Hindi na iba sa akin ang mga trabaho dito. Excited nitong mungkahi habang pumapasok sila sa loob. Ano bang gusto mong gawin? Tanong ni Ursula. Pwede akong mag-waitress. Self-service ang cafe na ito. But we can make an exception. Pwede mong isilbang mga orders sa mga customers, lalo na kung medyo natagalan ang preparation ng order nila. That's great. Ipinakilala ni Ursula sa mga empleyado ng cafe si Tracy. Si Greta na ang bahala sa Tracy. Siya ang mag-guide sa'yo sa mga dapat gawin. At kung may problema ka, kay Greta ka rin lalapit. Ngumiti si Greta kay Tracy na parang nagbibigay ng assurance dito. Warning lang, Greta. Biglang sabi ni Ursula, huwag na huwag kang magtatangkang magpahula kay Tracy. Kasama sa paggabay natin sa kanya, ang mabantayan siyang huwag gamitin ang kanyang supernatural powers. Tumango si Greta. Alam na rin kasi nito ang kwento ni Tracy at kung bakit ito napauwi ng Manila. Sabi sa akin ni Ursula, recently raw ay nakahanap ka ng boyfriend dito sa cafe. Masayang sabi ni Tracy kay Greta nang sila na lang dalawang nag-uusap. Napangiti si Greta nang maalala ang mga pangyayari. Actually ito sa na-accident, isang nakakatawang kwento, hindi ka maniniwala. At isinalaysay nga ni Greta ang kanyang love story kay Tracy habang sila nagtatrabaho sa cafe. Tingnan mo nga naman who would have thought na hindi pala kayo ang magkakatuluyan ng original crush kundi yung kapatid niya. Life is a series of surprises, sabi nila. Hindi natin talaga alam ang mangyayari. Unfortunately, sa case ko, nalalaman ko ang nangyayari. Yun nga lang, yung mga pangit na events lang ang nakikita ko. Oo nga pala. Bakit nga ba hindi mo i-reserve yung power mo para mapakinabangan? Kung alam ko nga lang ba kung paano, hindi ko naman kasi ito hiningi. Kusa na lang napunta sa akin. It's something that cannot be explained. Pero ako talaga ang pagpipiliin at nasusunod. Hindi ko talaga gustong magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Ang sarap-sarap mabuhay ng normal. Nagaya nga ng sabi mo, yun bang hindi mo alam ang mangyayari sa future na para bang lagi kang excited at may surprise ang darating. Ibig mo ba sabihin pati sarili mong future nakikita mo? Not really. Pero kung minsan kinukutuban ako kapag may nararamdaman akong may masamang mangyayari sa akin. Talaga? Kagaya ngayon? Biglang na-curious si Greta. O anong nararamdaman mo? Masama ang kutob ko, Greta. Bakit? Ewan ko. Parang may mangyayari sa akin ngayong araw o sa susunod. Basta't hindi maganda ang kutob ko. Naku, huwag mo na lang intindihin yung nararamdaman mo at baka hindi ka makapag-concentrate dyan sa trabaho mo. Oo nga pala. Yung coffee latte ng customer kanina pa. Ready na ba?
Ay oo nga pala, i-follow up ko sandali. Natawa na lang si Tracy. Masyado kasi silang nalibang ni Greta sa pagkukwentuhan. Hindi na nila namalayan ang paglipas ng bawat sandali. That night wala na noon si Ursula dahil may pinuntahan. Samantalang si Greta naman ay maaga nang nagpaalam dahil may date sila ng niyobyong si Francis. Si Tracy ang napag-iwanan sa Solandro Cafe. Nangako namang babalik agad si Ursula. Isang malapit na silang magsara at medyo kakaunti na lang ang mga tao. Noon dumating si Jupiter kasama ang isang babae. Nabanggit na sa kanya ni Ursula at Rowena ang tungkol sa bading na kabarkada. At bagamat wala silang formal na pagkakakilanlan, agad na lamang ni Tracy na si Jupiter ang bading na dumating sa cafe base sa mga pictures na ipinakita sa kanya ni na Ursula at Rowena. Lumingali nga si Jupiter at ang babae. Maya-may umupo sa isang table. Agad niyang nilapitan ang mga ito. "You're Jupiter, right?" Tanong ni Tracy sa bading. Nagtaas ito ng isang kilay. "And who are you?" "I'm Tracy," pinsan ni Ursula. Nagliwanag ang mukha ni Jupiter. "Oh, so you're the famous Tracy. Nice to finally meet you. Nasaan na bang pinsan mo?" Umalis lang sandali, pero babalik din. Si Rowena, "Have you seen that beach?" Natawa lang si Tracy sa pipirong katrayan ng bading. Hindi pa rin dumarating. Napabuntong hininga si Jupiter. "As usual, na naman ang mga bruha sa session namin tonight. By the way, this is my new friend Ginger. Ginger, this is Tracy." "Hi," sabay nilahan ni Ginger ang kamay sa kanya. Nawala sa isip ni Tracy ang tungkol sa bili ng pinsan. Inabot niya ang kamay ni Ginger at sila ay nag-shake hand. Biglang-bigla, parang nagdilim ang kanyang paningin. Isang bisyo nang biglang lumantad sa kanyang isipan. Isang pangitain may kinalaman kay Ginger at sa isang lalaki. Is this going to be bad? Real bad? Nagtaka lang si Ginger nang maramdamang ayaw bitawan ni Tracy ang kanyang kamay. "Hey," usal nito. Saka lang nahimasmasan si Tracy. "Oh my God," bulalas niya. Kumunot ang noo ni Ginger. Nagtaka rin si Jupiter. "Oh, bakit ka namumutla?" Tanong nito. "You're getting married?" Nang tangi niyang nasabi habang nakabaling ang paningin kay Ginger. "Yes, paano mo nalaman?" Gulat na tanong nito. Bigla namang nagtaas ng isang kilay si Jupiter. At naaalala nga itong biglang tungkol sa kwento ni Ursula sa pinsan at ang supernatural powers ni Sil to see the future. Mukha nga yatang totoo ang lahat. Ang nais sa loob ni Jupiter. Sinamantala niyang subukan ang powers ni Tracy by asking, "Ano pa ang nakikita mo sa future ni Ginger?" Napamaang si Tracy. Malungkot ang kanyang mga mata. Nangamba si Ginger. "Is there something wrong?" "Go ahead, tell us." Interesadong pambubuyo ni Jupiter. Hindi matutuloy ang kasal ninyo ng boyfriend mo." Ang usal ni Tracy. "What?" Hindi makapaniwalang bulalas ni Ginger. "I know it." Buntong hinanga naman ni Jupiter. "But why? Can you tell me?" "Why? Kung bakit hindi matutuloy ang kasal?" "Wait a minute," biglang singit ni Ginger. "Bakit ba panay ang tanong mo sa kanya? Ano bang kinalaman ng babaeng ito sa wedding ko?" "Because she's a psychic, Ginger. Kita mo nga kanina, hindi ba? Nalaman niya agad ang nakatakdakang ikasal by just shaking your hands." Nipensa ni Jupiter. "Baka naman nakita lang niya ang engagement ring ko." Sambit ni Ginger. "Hindi ba?" Sabay baling kay Tracy. "I'm sorry, hindi ko dapat ginawa ito." Paumanhin niya. "Pero ang kaso nagawa mo na, Tracy. You might as well tell us kung ano yung nakikita mong regarding Ginger's wedding." Hindi nakakibo si Tracy. "Come on, tell us kung bakit hindi matutuloy ang kasal." Pangungulit ni Jupiter. Ipinikit ni Tracy ang mga mata. Vague ang picture pero malinaw sa kanyang nagaganap. May isang lalaki na may kasamang isang babae. Pero yung babae hindi si Ginger. Hindi niya gaano makita ang mukha ng lalaki dahil cloudy yun. Pero alam niyang nobyo ni Ginger. He's cheating on you." Bulalas ni Tracy. "What?" Ulit ni Ginger. Naghahalong galit at pagkadismaya. "Sinasabi ko na nga ba?" Untag naman ni Jupiter. "Sinasabi ko na yung mga kagaya ng boyfriend mo ay talagang hindi mapipirmi sa isang babae." But how did you know for sure?" Ang tanong ni Ginger. Umiling si Tracy. "Hindi ko alam. Basta't ang nakikita ko may iba siyang babae." Parang nagdilim ang paningin ni Ginger. Napakasama talaga ng lalaking iyon. "I'm sorry." Paumanhin ni Tracy. "You don't have to apologize." Sabi naman ni Jupiter. "Actually, you've been a great help. Dahil talaga namang undecided pa kasal sa lalaking iyon si Ginger. Ngayon talagang na-confirm na niya ang nararapat gawin. Sino kaya sa mga suspetsa ko ang babaeng kinakalantarin niya ngayon?" Gigil na tanong ni Ginger. "Hulihin mo sakto," ang sabi ni Jupiter. Nang sagot na wala siyang kawala oras na makipag-break ka sa kanya. "No need. Dahil bukas na bukas din, i-call off ko na ang wedding. I won't take this anymore." Sawang-sawa na ako sa kanya. "Good for you."
sulsul ni Jupiter. Bigla na imang nailang si Tracy. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya o nakagawa na naman siya ng isang matinding pagkakamali na magiging resulta ng malaking kaguluhan. Pag nagkataon, patay na naman siya sa mama niya. Hindi nga nagkamali si Tracy ng kanyang kinatatakutan. 2 days after niyang hulaan ng mapait na kapalaran ng Ginger, ay isang lalaki ang biglang sumugod sa cafe. At iisa lang ang sadya nito, si Tracy. Where is that woman? Tanong nito kay Jupiter nang madatnan ang bading sa cafe na kausap sa table sina Ursula at Rowena. Miko, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jupiter. You know very well kung bakit ako nandito. Galit pa rin sabi ni Miko. Gwapo ito, matipuno ang pangangatawan at mahusay ang forma. At kahit galit ito, cute pa rin. Ano bang pinagsasasabi mo? Maang-maang ni Jupiter na halatang nagpanik. Nakala mo na lang hindi maganda si Ursula. Ano bang ibig sabihin nito? Tumingin si Miko kay Ursula. Ikaw ba? Ikaw ba ang nagsabi sa fiancé ko na niloloko ko siya? What? Takang tanong ni Ursula. Ano ba, Jupiter? Ilalabas mo ba ang babaeng yun o hindi? Pagbibigay ng ultimatum ni Miko dito. Sa di kalayuan ay nakikita niya na Greta at Tracy ang nagaganap habang nasa counter ang mga ito. Ano ba yun? Tanong ni Tracy kay Greta. Lover yata ni Jupiter eh. Talaga, ang cute naman. Buti pang bakla, may cute na boyfriend samantalang ako. Pero bakit kaya galit? Baka nang hihingi ng datong. Oo nga. Lapitan kaya natin. Yaya ni Tracy. Naku, huwag na no. Baka madamay pa tayo. Ang totoo ay may naramdamang kakaiba si Tracy nang makita ang lalaki. At para bang gusto niya itong lapitan para mamasdang mabuti ang kagwapuhan nito sa malapit. Ano ba ang nangyayari ha, Jupiter? Inis na tanong ni Ursula. At saka sino bang hinahanap ng babae ng lalaking ito? Susog naman ni Rowena. I am looking for that psychic. Ang mahinahong sambit ni Miko. Dito siya nakilala ni Ginger. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Ursula. Psychic? Maya-may biglang na-realize. Oh my gosh, si Tracy. Si Tracy bang hinahanap mo? I don't know her name. Pag-amin ni Miko. But I assume isa lang ang psychic dito. Paano? Tumingin kay Jupiter si Ursula. Ano bang nangyari rito ha? Bakit hinahanap ng lalaking ito si Tracy? Dahil sinira niya ang kinabukasan ko. Tugon ni Miko bago pa makapagsalita si Jupiter. Anong sinira ang kinabukasan mo? Kinabukasan nga ni Ginger ang sinira mo. Ako sa naman ni Jupiter. Wait. Biglang singit ni Rowena. Don't tell me na ikaw ang fiancé ni Ginger. Tanong nito. Oo, ako nga. But she called off the wedding. At ang lahat ng yun ay nang dahil sa psychic na yun. Anang hula at tinoloko ko lang daw si Ginger. Nagkatingin na sina Ursula at Rowena. Totoo naman, hindi ba? Totoo namang niloloko mo lang kaibigan ko, sabi ni Jupiter. Hindi ko alam kung bakit matagal mo na akong sinisiraan kay Ginger. Ano bang galit mo sa akin ha? Tanong ni Miko kay Jupiter. Kailan ba nagpunta rito si Ginger at paano niya nakausap si Tracy? Tanong naman ni Ursula kay Jupiter. Noong isang gabi lang, wala kasi kayo. Kaya nakapag-usap sina Ginger at Tracy. And you never told us about this? Hindi makapaniwalang tanong ni Rowena. Nangako ako kay Tracy na hindi sasabihin sa inyo. Pagtatapat ni Jupiter. So where the hell is she? Tanong ni Miko. Bakit gusto mo pa siyang makaharap? Tanong ni Ursula rito. Dahil hihingan ko siya ng ebidensya sa mga ibinibintang niya sa akin. Sabi ni Miko. Wala nga eh. Paano kanya mabibigyan ng ebidensya? Mulalas ni Jupiter. Kasi hindi siya dapat nakialam sa buhay ko in the first place. Ngayon sira na ang relasyon namin ni Ginger. At ang lahat ng iyon ay dahil sa babaeng iyon. Baka naman totoong niloloko mo lang si Ginger. Ang sabi ni Ursula, wala pang hinulaang mali si Tracy. Kung gano'n ilabas niya siya at patunayan niya sa akin tama nga siya. Noon biglang lumapit si Tracy sa kanila. Hi, ang nakangiting bati nito. May I get your order, sir? Kumurap-kurap pa ang mga matang tumingin kay Miko. Halatang nagpapakit. Tracy, ang nasabi tuloy bigla ni Ursula rito nang magulat sa pagsulpot nito. Nalaman tuloy ni Miko na yun nga ang babaeng bakit. Mag-usap tayo, babae ka. Sabi nito. Nagulat si Tracy pero napangiti pa rin. Grabe ka, ang bilis mo naman. Nilapitan ni Miko si Tracy. Teka sandali, awat ni Ursula. Pero hinawakan na ni Miko sa braso si Tracy. Kailangang sumama ka sa akin. Ha? Bakit? Saan mo ako dadalhin? Basta. Iyon lang at hinatak na ng lalaki si Tracy. Nagpatian naman dito ang babae. Napatay yung bigla mula sa kinauupan sina Ursula, Rowena at Jupiter. Lumakad palabas ng cafe sina Miko at Tracy at sumunod naman ang tatlo. Hoy, saan mo dadalhin ang pinsan ko? Tanong ni Ursula ng may pag-aalala.
Pero sa halip na sumagot ay pinasakay nito sa loob ng kotse si Tracy. Hoy Tracy, bumaba ka dyan. Huwag kang sumama sa lalaking iyon. Sigaw na Ursula. Pero pinaandar niya ni Miko ang sasakyan. Miko, this is kidnapping, ang pagbabanta ni Jupiter. At dadagdagan ko pa ng rape oras na hindi maayos ng babaeng ito ang relasyon namin ni Ginger. Tugong pabalik ni Miko kay Jupiter, sabay pinatakbo ang kotse palayo. Humabol pa si na Jupiter pero huli na. Nilapitan nito si na Ursula at Rowena. Kailangang tumawag tayo ng pulis, ang sabi ni Ursula. Hindi, no need for that. Awat ni Jupiter. Anong no need for that? Hindi mo ba nakita kinidnap ng lalaking yun si Tracy? Sabi ni Rowena. Alam ko, pero hindi naman talaga kidnapper si Miko. Kilala ko ang lalaking yun. Kung hindi siya kidnapper, bakit niya tinangay ang pinsan ko? Tanong ni Ursula. I have a feeling na dadalhin siya ni Miko sa bahay ni Ginger para linawin at linisin ang pagkatao niya. Ha? At noon nga ay kinuwento ni Jupiter sa mga kaibigan ang nangyari ng hulaan ni Tracy si Ginger noong isang gabi. Face off si Miko dahil hindi na matutuloy ang kasal nila ni Ginger. Baka kung ano ang gawin ng lalaking yun sa pinsan ko. Pangambang bulalas ni Ursula. Hindi capable gumawa ng masama si Miko. Isa lang naman ang kwintas ko sa lalaking yun kung bakit ayaw ko siyang makatuluyan ni Ginger. Ano? Babaero siya. Kung gano'n, mas lalong in trouble si Tracy sa lalaking iyon. Bulalas ni Ursula. Samantala, hindi man lamang kinakabahan si Tracy sa piling ng kanyang kidnapper. Totoo ba yung sinabi mo? Tanong pa niya kay Miko habang nasa kotse sila at kasalukuyang naglalakbo. Anong sinabi ko? Iripin mo ako? May pagkapilyang sabi nito. Nahangnapan na yun kay Tracy si Miko. Talaga palang may tama ang pag-iisip mo ano. Kino-confirm ko lang ano. Dahil kung talagang seryoso kang gagasain ako, may isasadya sana akong lugar. Ayoko kasi sa mga talahiban, Makati dun. Pagpapatawa nito. Umiling si Miko. Your word. Ang totoo. Kaya malakas ang loob ni Tracy. Ay nabaibsagan niya na safe siya sa lalaki. Lalo na nang hawakan siya ito kanina. Hindi siya kinutuban ng masama. Pag-usang tayong kutob na kanyang naramdaman ay ang kutob na tumitibok niyang puso tanda ng nadarang mga atraksyon sa lalaki. Saan mo ba talaga ako dadalhin? Tanong ni Tracy. Kay Ginger, mag-uusap tayong tatlo. Bakit? Tanong ni Tracy. Dahil sinira mo ang pagkatao ko sa kanya. Sinira ko o talagang sirana. Kumunot ang noo ni Miko sa pagkainis. Alam mo ba na nagmamahalan kami ni Ginger and we're about to get married until you came to the picture? Pero kasalanan ko ba yun? Hindi naman akong gumagawa ng future Ikaw, at ayon sa nakita kong pangitain, lolokohin mo lang si Ginger because you are a cheater. Wala kang problema para sabihin yan. You don't even know. Yes, I don't even know you. Kaya nga naniwala sa akin si Ginger. I don't even know the two of you. And yet nahulaan ko ang mangyayari sa future niyo. Which is a total bogus. Isang malaking kalokohan. How could you even tell my friends na niloloko siya yung wala kang ebidensya? Sa court of law, kakailanganin mo ng ebidensya. Pero sa supernatural world, sapat na ang kutob. But I don't believe in those supernatural things you're talking about. Hindi mo kailangang maniwala. Unfortunately, naniniwala sa akin ang fiancé mo. Kaya nga pupuntahan natin siya ngayon at i-clear mo sa kanya itong kaguluhang ginawa mo. Wala akong dapat i-clear. Meron, dahil buhay namin ni Ginger ang sinira mo. And what do you want me to do? Tell her na nagkamali ka, na binabawi mong lahat ng masama mong hula patungkol sa akin. I cannot do that. Bakit hindi? Sinisira mo ang credibility ko. Is this about money? I can pay you. Don't insult me. May integrity akong tao. Kung ganun, kailangan ayusin mo ang kaguluhang ginawa mo sa buhay ko. Kaguluhan, dapat nga magpasalamat ka ba sa akin Magpasalamat? Oh, dahil for all you know, blessing in disguise itong pagkakakansel ng kasal ninyo ni Ginger. Ganun. Anong malay mo? Sa iba ka talaga inilaan ng pagkakataon. If only you could just look beyond you. Tigilan mo nga ako. Basta't gawin mo ang pinagagawa ko sa'yo tapos, hindi na nakakibo si Tracy. Maya-may narating din nila ang lugar na kinaroroonan ng apartment ni Ginger. Pagbaba nila ng kotse, agad siyang hinawakan ito sa braso at hinatak patungo sa tapat ng pinto ng apartment. Bitawan mo nga ako, utos niya kay Miko. Pero lalo nitong hinigpitan ng kapit sa kanya. Huwag kang malikot, sabi nito at saka nilabas ang susi ng apartment. Na-realize ni Tracy na parang ang nag-live-in na ang dalawa kung kaya't may sariling susi sa apartment ni Ginger ang lalaki. Mas tigilan siya ng muling masdan ng lalaki. Namumutla ka yata. Wala nitong mamasdan ng mukha niya. At noon nga biglang napapikit ng mata si Tracy. May pangitayang biglang sumagi sa kanyang isipan. Kinutuban siya ng masama. Nang imulat niya ang mga matay nakita niyang binubuksan na ni Miko ang pinto sa pamamagitan ng susi.
Huwag, ang awat ni Tracy dito. Tumingin sa kanya ang lalaki. Anong huwag? Huwag ka nang pumasok, please. Pakiusap ni Tracy. Sorry, huli na. Nabuksan ko na ang pinto. Kagad nga silang pumasok sa loob at lumakad. Sa dali-kaluluan, may narinig silang humahalinghing ng mga tinig. Napapikit na si Tracy. Alam na niyang nagaganap at ayaw na sana niyang masaksihan pa. Pero hinatak pa rin siya ni Miko hanggang sa marating nila ang salas ng bahay. Ginger, ang gulantang na sabit ni Miko. Dahil isang kagimbal-gimbal lekseng ang tumambad sa kanila. Dahil si Ginger nakahubot-hubad at ang higit na nakakasindak sa lahat, may kasiping ito. May kasiping na isang babae. Kitang-kita ni Tracy kung paano gumuhit ang galit sa gwapong mukha ni Miko. Pero sa halip na pakawalan nito ang galit na yun, mas pinili nitong talikuran na lamang sina Ginger at kung sino mang babae ang kasama nito. Dali-daling lumakad palabas ng apartment si Miko. Sinundan na lamang ito ni Tracy. I told you not to enter the apartment. Iyan tuloy ang nangyari. Paninisin niyang sabi. Pero matalim lang siyang tinignan ni Miko. Sa takot na baka siyang mapagmuntuyan ng galit nito'y natahimik siyang bigla. Pumasok na sa loob ng kotse si Miko. Sumunod naman si Tracy at pumasok na rin sa passenger seat sa harapan. Titigan lang ni Miko ang manibela. In shock pa rin ito. Habag na habag naman si Tracy dito. Mabuti na rin palang na-cancel ang kasal. I told you, it's a blessing in disguise. Hindi ba? Pero waring hindi siya naririnig ito. Hey, hello. Pukaw niya sa atensyon ito. Okay ka pa ba? Pero natiling tahimik si Miko habang nakatitig sa manibela. I don't think I could drive. Maya-maya usal nito. Hindi ko maigalaw ang mga kamay ko. Itinirik ni Tracy ang mga mata. O si Alice dyan, ako na ang magdadrive. Muling bumaba ng kotse si Miko. Nagtungo naman sa driver's seat si Tracy. Sakay ka na, yaya nito. Lumakad si Miko at sumakay sa passenger seat sa harapan. Are you ready to go now? Tanong ni Tracy rito. Tumango lang si Miko. Iyon lang ang pinatakbo ni Tracy ang kotse. Dito na nahimasmasan si Miko. Biglang bumalik ang isipan nito sa katinoon nang maranasan ang driving skills ni Tracy. Panay kasi ang overtake ni Tracy. Ni hindi nai-intimidate sa mga malalaking bus sa EDSA. What the hell are you doing? Tanong nito. Driving. Masayang sagot ni Tracy na nagbukas pa ng radyo. You're not driving. That is called suicide. Sambit naman ni Miko. Ang sungit mo talaga. Pero pinatpatawad na kita. Considering what you've been through. Pwede bang ihinto mo muna ang sasakyan sa pinakamalapit na gasolinang madaraanan natin? Bakit? Pultang ka pa naman ah. Baka mauna pa akong atakihin sa driving mo. Hindi nga naglaoning nakakita sila ng gasolinahan. Kagad nagpark doon si Tracy. Baba kagad ng kotse si Miko at pinuntahan ng sign niya. Baba dyan, dali. Utos nito. Ni siyang bumaba. Sumakay naman si Miko. Lumipat siya sa kabili. Siya na uli ang naging pasahero. Saan ka ba natutong mag-drive ha? Inis pa rin si Miko sa kanya habang umaandar na uli sila. Sinadya ko yun para mabuhayan ka ng loob. Tatawa-tawa niyang sambit. Pero ang totoo, ganun talaga siya mag-drive. Ihahatid na kita sa inyo. Ang sabi ni Miko sa kanya. Hindi ako papayag. Untag ni Tracy. Nagtaka si Miko. What? I said hindi ako papayag na pabayaan ka nag-iisa. Simpleng mungkahin niya. Kumunot ang noon ng lalaki. Are you for real? Anong malay ko kung okay ka na talaga? Ano bang pakialam mo sa buhay ko? Sorry ka, you got me involved. Kaya nga pinuputol ko na ang involvement mo sa buhay ko. Pinapalaya na kita. Ngayon pang nalaman ko na ang katotohanan. Anong katotohanan? Na hindi talaga kayo ni Jer ang para sa isa't isa. I was truly right with my prediction. But you were wrong about one thing. Hindi ako ang nag-cheat sa kanya. All the while, siya ang may ibang laro. And worse, babae pa. I can't believe this. Ibinagpalit niya ako sa babae. This is a disgrace. Hindi nakakibo si Tracy. Bakit nga kaya nagkamali siya ng pagtingin sa future? Ibig ang sabihin ito'y pumapalya na ang powers na niya. Baka nga, dahil natagpuan na niyang lalaking makapagpapalis ng bisa ng sumpa. At marahil ang lalaking iyon ay walang iba kundi si, may I ask you something? Tanong ni Tracy kay Miko. What now? Can you kiss me later? Walang kagatol-gatol na bulalas niya. What? I know para akong cheap, but I can explain to you why I am asking this. No, I don't want to do anything that involves you. Maring tanggi ni Miko. Bakit? Dahil malas ka. Malas? Nakakala ko ba hindi ka naniniwala sa mga supernatural things? Talagang hindi. Pero pagdating sa'yo, mukha nga yatang gusto ko nang maniwala. You're unfair. At bakit ako naging unfair? Sinisisi mo ko sa pagkakatuklas mo kay Ginger, no?
Gusto mong iput sa akin ang lahat ng blame, pero kung tutuusin wala namang panalaman sa mga kaganapan sa buhay ninyo. Hindi nakakibos si Miko. Ang akala ko pa naman malawak ang tao. Patuloy ni Tracy. Pwede ba? Tigilan natin ang pagtatalo. Napapagod na ako. And what's the point of this conversation anyway? Bakit? Wala ka bang nararamdaman? Anong nararamdaman? Kahit kutob man lang. What? It's the forces of nature bringing us together. Bulalas ni Tracy na animo nakadiscover ng isang pambihirang bagay. You're insane. Untag lang ni Miko sa kanya. Can't you see? Hindi aksidenteng hinulaan ko si Jinder. Hindi rin aksidenteng nag-cancel siya sa wedding niyo. At ngayon hindi aksidenteng kinimdap mo ako at magkasama tayo ngayon. At anong gusto mong palabasin ha? Miko, we might be good for each other. Pagpapaunawa ni Tracy sabay tingin kay Miko. Pero insultong natawa lang ito. You're unbelievable. Unbelievable is missing pero dapat natin i-consider na baka tayong dalawang inilaan para sa isa't isa. Noong isang gabi lang, hinulaan mo si Ginger na cheater ako. Pinagdiwintahan mo ako ng walang basis. Tapos ngayon sinasabi mo na tayong dalawang para sa isa't isa. You're insane. Bakit? Hindi ba posibleng magbago ka? Pwede naman yun na. Magbago man ako. Hindi mo pa rin ako mapapaniwala sa mga kalokohan mo. For all I know, sinadya mo talagang paghiwalayin kami ni Ginger para sa pang-personal mong hangarin. Ha? Shock si Tracy. How dare you? Yun lang ang nakikita kong dahilan kung bakit mo ipinipilit ang sarili mo sa akin. Waring nasaktan si Tracy. Yun ba ang akala mo? Na ipinipilit ko ang sarili ko sa iyo. Isn't it obvious? Pero ang totoo gusto lang saktan ni Miko si Tracy para tantanan ito ang pangungulit sa kanya. Sobra ka. Mangiyak-iyak na usal ni Tracy. Umiling na lang si Miko. Ang mabuti pa iuwi na kita sa inyo bago pa kung saan mapuntang usapang ito. You're such a rude man. Alam mo ba yun? Inis na niyang ganti. Depende lang sa kausap ko. Ang akala mo siguro patay na patay ako sa iyo. Kung hindi nga lang ba nang dahil sa sumpang ito, I wouldn't ask you for a kiss. Nor even think of the possibility na tayong dalawang maaaring magkagustuhan. Anong sumpa-sumpa ang pinagsasasabi mo dyan? Gusto na talaga ni Tracy na pagtapat dito ang tungkol sa sumpa at sa remedy na sinasabi para makalaya siya dito. Pero bigla siyang nangamba na hindi na naman paniwalaan ni Miko at muli na naman siyang akusahan na baliw. Minabuti na lang niya na manahimik. Saan ba kita ihahatid? Sa cafe o sa bahay niya? Tanong na ni Miko nang mapo ng pananahimik niya. Kung saan mo ko kinuha, doon mo na lang ako ibalik. Kahit sa Solandro Cafe nga sila nagbalik. Pagkaparada ng kotse ay kagad bumaba si Tracy na walang sabi-sabi. Parang nakonsensya naman si Miko. Mukha nga yatang labis niyang nasaktan ng damdamin ni Tracy. Kung tutuusin maganda naman si Tracy at normal eh. Ang mga ganitong babae hindi talaga niya pinapalagpas. But the timing wasn't right. Parang naapektuhan ng gusto ang pagkalalaki niya sa pagkakatuklas kay Ginger sa laban to. Lesbian pala ang fiancé niya. Bakit hindi mang lang niya nahalata o naramdaman? Lumalakad na papasok ng cafe si Tracy pero nakatanaw pa rin siya. Gusto sana niyang babae nito para makapag-apologize man lang siya. Pero nang makita niyang sinalubong na ito ni na Ursula at Jupiter, ay kagad na niyang pinaandar ang kotse. Ayaw na niyang harapin pa si Jupiter. He cannot bear the idea of discussing with him the sexual preference of Ginger. Baka masuntok lang ni si Jupiter dahil imposibleng hindi nito alam ang tungkol kay Ginger. Hindi man lang siya binalaan ito. Tuluyan nang umalis si Miko. Napating naman sa humarurot na sasakyan sina Ursula, Jupiter at Tracy. Nang balingan ng dalawa si Tracy, "Are you alright?" Tanong ni Ursula. Marahan siyang tumango. "I'm fine. Saan ka ba dinala ni Miko?" Tanong ni Jupiter. "Kina Ginger." Tugon niya. "And what happened?" Ulit ni Jupiter. "Hindi na talaga matutuloy ang kasal nila." Sambit niya. "Good." Ang masayang bulalas ni Jupiter. "Pero alam mo ba kung bakit, Jupiter?" Tanong ni Tracy rito. "Bakit?" "Dahil nahuli namin si Ginger na may kasibig." "Oh my!" Usal ni Ursula. "And much worse," patuloy ni Tracy. "Babae ang kasiping niya." "Ha?" Kamuntik nang himatayin si Jupiter. 3 beses ko nang napapanaginipan ito, Ursula. Pagkukwento ni Tracy sa pinsan habang nasa sala sila ng kondo. Sila lang dalawa ng mga sandaling iyon dahil may date si Rowena. Alin? Si Miko na naman? Malungkot siyang tumango. It's been a week already since their first and last encounter. Pero hindi pa rin tumawaglit sa kanyang alaala. At ngayon maliwanag na talaga sa akin kung bakit. Bakit? Interesadong tanong ni Ursula. Remember yung prediction ko kay Ginger? Sige nga, ikwento mo ulit. Ang sabi ko sa kanya,
Miko is cheating on her kasi according to my vision, nakita ko na may kasamang ibang babae si Miko. Blurred yung vision, kaya hindi ko masyadong makita yung mukha ni Miko at ng babaeng kasama niya. But I am sure na boyfriend ni Ginger yung lalaki at hindi si Ginger yung kasama nitong babae. I assume na may upper sa ibang boyfriend ni Ginger at iyon ang sinabi ko sa kanya, kaya niya off ang yung wedding niya kay Miko. Pero ngayon maliwanag na sa akin ang lahat. What do you mean? Miko is not having an affair dahil sa nakita ko palang vision ay ang future. So, future naming dalawa, bulalas ni Tracy. Ha? Hindi makapaniwala si Ursula. Yung babaeng kasama ni Miko sa vision ko ay ako. Ibig sabihin kayo ni Miko ang magkakaroon ng affair in the future? Marahan siyang tumango. Oo, gaya ng nakasaad sa sunod-sunod kong panaginip lately. Unbelievable. Pero malakas ang kutob ko. Malakas ang kutob ko na siya na nga. Siya na ang susi para makawala ako sa sumpa. Pero paano mangyayari? Nagalit ka mo sa'yo si Miko, hindi ba? Yun nga rin ang hindi ko maintindihan eh. Galit siya sa akin at parang ako ang sinisisi niya sa pagkakakancel ng wedding nila ni Ginger. Pero hindi ba? Dapat ka pa nga niyang pasalamatan dahil kung nagkataong natuloy palang kasal, ay lesbiana ang napapangasawa niya. Yun na nga rin ang gusto kong sabihin sa kanya eh. Pero ayaw naman niya kong pakinggan. But then nauunawaan ko rin naman ang kalagayan niya. He was very upset and hurt. Kung sa bagay, I have this strong feeling about Miko. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung talagang desidido ka, pwede kitang tulungan. Paano? Nakaniyang tanong. Hindi ko masasabi sa ngayon. But I can talk to Jupiter and maybe he could help us. Really? Kahit na paano, kilala niya si Miko. Pwede pa rin si Jupiter ang maging tulay para magkita at magkasama kayong muli ni Miko. Are you sure about this? Tanong ni Jupiter kay Ursula nang mag-usap sila sa cafe the next day. Base sa prediction ni Tracy, baka daw si Miko na nga ang lalaking makapagpapalaya sa kanya sa sumpa. Pero babae, ang Miko na yun, baka saktan lang niya ang pinsan mo. Yun na nga rin ang sabi ko kay Tracy. Pero desidido talaga siya na mamit uli si Miko. Baka naman lumalandiyan lang iyang si Tracy. Hindi katakatakang matrak yan kay Miko ha? Whatever it is, hindi naman ganun kagrabe ang hinihiling niya sa'yo, hindi ba? She just wanted a chance to meet Miko again. Napabuntong hininga si Jupiter. Well, may naisip ka bang plano? I could invite Miko to my party. May masquerade ball na naman kasi ako this week. Kaya lang I doubt it kung pupuntang lalaking iyon considering nagalit pa rin siya kay Ginger. And probably, pati na rin sa akin for not warning him about Ginger. But we could at least try, hindi ba? Sure, wala namang mawawala. But I'm telling you, this is a long shot move. Bahala na. After all, kung totoo man ang nababibes ni Tracy regarding her and Miko, gagawa ng pagkakataon ng tadhana para magkita sila at magkasama, right? Okay, fine. As if naman I care. Bruha ka talaga. You're inviting me to your party. Parang hindi makapaniwala si Miko nang ma-receive sa kanyang opisina ang phone call na yun ni Jupiter. Bakit naman hindi? You're still a party drawer for me. As far as I am concerned. And besides, consider this as a peace offering. A peace offering? Maring sambit ni Miko sabay sandal sa executive chair na kinauupan. Hey, alam kong galit ka sa akin for the fate you suffered because of Ginger. Pero sa maniwala ka at sa hindi, wala akong alam sa sexual preference ng babaeng iyon. I was shocked too when I found out na isa siyang huwag na nating pag-usapan yun. Agad na putol ni Miko. Tapos na yun at wala na akong ganang balikan pa. Good, at huwag kang mag-alala. Wala naman na dito si Ginger. She's in the States now. Pero hindi kumibo si Miko. Hello, are you still there? Yes. So are you coming to my party or not? I can't promise you anything right now. Why? Dahil hindi ko pa rin alam ang schedule ko. I'll just show up, okay? Okay. Basta wag mong kalilimutang magdala ng maskara. This is a masquerade party. Sige. Yun lang at marahan ang ibinaba ni Miko ang phone. Napabuntong hininga siya. It's been a week since he discovered Ginger's true identity. Pero kahit isang linggo na ang nakakalipas, naroon pa rin ang sakit na kanyang nararamdaman sa tuwing maaalala yun. Buti na lang naunang mag-cancel si Ginger sa wedding nila. People think na kaya siya iniwan ni Ginger ay dahil sa reputasyon niya bilang babaero. Mas matatanggap niya ang gayon kaysa ang malaman ng mga kaibigan niya na lesbian ang naging fiancé niya. Kaya mas masakit yun sa kanyang pagkalalaki. Kung tutuusin kasi, ang dami ng babaeng dumaan sa kanya, kaya nga nakuha niya ang negative reputation na sa playboy. And for a while, he thought na dahil marami ng babaeng dumaan sa kanya, kilala na niya ang babae.
But he was wrong nang makilala nga niya si Ginger. Theirs was a whirlwind romance na kabilis nangyari. The next thing you know, nagpo-propose na si Rito ng marriage and Ginger accepted. During those times, wala talaga siyang clue niya sa hinagap na si Ginger ay isang lesbian. Not until he discovered the truth sa tulong ni Tracy. Biglang pumasok sa alaala niya si Tracy. It's funny dahil kahit noon lang niya nakilalang babaeng iyon, ay naging napaka-vivid ng mga alaala niya rito. Normally, parang hangin lang sa kanyang babae, dumaran at nawawala. He dated a lot of women in his life, at noong makilala niya si Ginger, ang akala niya ito na talaga ang hinihintay niyang dumating sa buhay niya. Hindi pa pala. He was hurt and disappointed because of the irony of it all. Kung kailan siya nag-decide na magseryoso sa babae, ay saka naman siya nabigo. Maybe he's being punished for his bad attitude toward women before. And it did taught him a lesson. Recently, hindi na muna siya nakipag-date. He decided to focus himself sa kanyang trabaho bilang marketing director ng isang kilalang telecommunications company. He did miss dating too, especially women. At yun marahil ang dahilan kung bakit hindi mawali sa kanyang alaala ang isang babaeng huli niyang nakapiling, si Tracy. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Ang sabi ng kaibigan niya si Harry matapos nilang maglaro ng tennis, "You're horny and you need to get laid." Natawa siya habang nagpupunas ng pawis sa mukha sa pamamagitan ng white towel. Puro sex talagang laman ng kukot niyo. Totoo naman eh, hindi ka talagang makatiis ng hindi mong babae. Bakit ba lahat kayo ganyan ang pagtingin sa akin? Because it's the truth, dinidinay mo pa. Masama ba kung maging malapit ako sa mga babae? It's perfectly normal. Normal ba yung dala-dalawa ka kung mag-girlfriend at the same time? Once lang nangyari yun. Once or twice. Okay, sige. Given na may masama nga akong reputation sa babae, pero gusto ko nang magbago. Gusto ko nang magseryoso. Kung makikipag-date man ako sa babae, this time, it's not gonna be for sex anymore. House, makaya mo kaya? Oo naman. Masusubukan natin. Jupiter invited you to his party, right? Are you coming? Oo naman. Maraming magagandang chicks na iimbitahan si Jupiter, and I don't think you can resist them. Hindi nakakaibo si Miko. Pagkos ay napailing na lang. Mukha nga yatang mahirap panindigan yung sinabi niya sa kaibigan. But then again, hindi pa naman siya handa sa anumang involvement. He might just pull it off. Walang assurance na dataratingan sa naturang party si Miko. But just the same, Tracy took her chances. She attended the party early that night wearing a sparkling red dress na ipinahiram sa kanya ni Rowena. Ayon dito, ito sa lucky dress. Pumagay naman sa maputing kutis ni Tracy ang naturang damit. Diretso ang cut niyon at hapit sa magandang hugong ng kanyang katawan. Napaka-sexy niya na animo isang star na dadalo sa awards night. Hindi nga niya nakilala si Jupiter na makita siya nito. Sabihin pang naka-silver mask siya na tumatakip sa kanyang kabuuang mukha. Kung hindi mo pa hinanap sa akin si Miko, hindi ko maiisip na ikaw na nga si Tracy. Nasaan na ba siya? Tanong niya kay Jupiter. Ako pang abalahin mo dyan. Ang dami-dami kong dumarating na bisita. Kasi lang ang talagang pinunta ko sa party na ito, ano? And you know that. Basta maghintay-hintay ka lang. Darating na lang iyon. Pero may isa pa akong problema. O ano na naman? Paano ko kaya siya makikilala pag dumating na siya? Eh lahat ng tao dito nakamaskara. Eh di gamitin mo ang psychic powers matulaan mo. Pati ba naman yung poproblemahin ko pa? Pagtatry ni Jupiter. Napabuntong hinanga na lang si Tracy kung bakit kasi masquerade party pa itong hilig ni Jupiter. Baklang-bakla talaga sa isip-isip niya. Pati tuloy si na Ursula at Rowena hindi na niya makita. Sabay-sabay silang dumalis sa party pero nagkahiwa-hiwalay din dahil nga sa dami ng tao at sa dami ng mga kakilala ng dalawa na nasa party din. May kaluwagan kasi ang bakuna ng marangyang bahay ni Jupiter kung saan ginanap ang party. Walang okasyon, fear-of-feel lang ni Jupiter na once in a while magpa-party ng ganun. Mayaman kasi ito, walang pagkalagyan ng pera at habi na nito ang makipag-socialize. Inilingalinga ni Tracy ang paningin sa paligid. Bawat lalaking dumarating na pumupukaw ng kanyang pansin ay kanyang pinagmamasdan agad at nilalapitan. Hoping na si Miko na nga iyon. Si Sanchez na mamit na uli si Miko. And yet hindi naman niya alam ang sasabihin dito kapag sila'y nagkaharap na. Ni hindi niya alam kung paano sisimulan na at lahat at kung paano ito kukumbisihing halikan siya para makalaya na siya sa sumpa. Ayon sa mama niya, a genuine kiss from a man that loves her. Iyon ang makapagpapalaya sa kanya sa sumpa. At isa pa yun ang problema niya. Nagawa kaya niya mapaibig agad si Miko to be able to kiss him. Well, nung unang lang pagkikita, ang susumahin niya, parang feel naman niya may pagtingin sa kanya si Miko. Hindi lang ito na-expert dahil nalito at upset dahil kay Gigi. Ngayon kaya ay muli niyang pagkikita. Baka sakaling manimba.
Baka sakaling may nangyari maganda, pero nasa nakalari. Ang hindi alam ni Tracy ay kanina pa dumating ang hinihintay niya kasama ang kaibigang si Harry. Wow pare, hindi nga nagbibiro si Jupiter. Ang daming magagandang babae. Halatang may pambubuyo sa tinig ni Harry para tuksohin siya. Nangiti lang siya. Magaganda nga, pero patulan ka kaya ng mga iyan. Pagbibiro ni Miko. Ganun ha. Masyado mong minamalit ang sex appeal ko eh. For your information, mas gwapo ako sa'yo kapag nakamaskara tayo. Natawa na lang si Miko sa kayabangan ni Harry. Maya-may lumapit sila sa dalawang babaeng namataan. Nakipagsayaw sila sa mga ito at kagad naman silang pinaunlakan ng mga babaeng iyon. Nakita rin ni Tracy sina Ursula at Rowena, pero abala ang mga ito sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigang babae. Gusto na sanang lumapit ni Tracy, pero baka mamiss niya ang chance pag dumating na si Miko. She decided to be on her own na lang muna for a while. Nagpatuloy siya sa kanyang search para siyang nasa miss na may hinahanap. Hanggang sa mapagod na lang siya at mapaupo sa bahagi ng bakuran kung saan may malaking fish pond. Sa gilid niya naupo si Tracy habang pinagmamasdan ng water fountain sa gitna niyon. Mukhang aggressive ang babaeng naging partner ni Miko. Habang nagsasayaw sila'y damang-dama niya ang pilit na pagpapahipo ng babae sa katawan nito na tila ba kulang na lang ay magpayakap sa kanya. Bakit? Takang tanong ng babae nang mahalata ang pagkailang niya. Nothing, tugon ni Miko. You seem tense, ang sabi nito. Pagod lang siguro ako. Oh really? Buong kapilya ang hinaplos ng babae ang hita niya. Hindi niya sukat akalain magagawa nito yun. Pakiwari tuloy niya isa itong maharap na pinadala ng demonyo para tukson siya at kainin niya ang ipinangako sa kaibigan na paninindigan. Hindi nga pala siya nagkamali ng himlana. Dahil after a while, nakita niyang pinapanood na sila ni Harry at ng babaeng kasayaw nito habang nagtatawanan ng mga ito. Maya-may nakadikit ng mabuti ang katawan ng babae sa kanya. What are you afraid of, Miko? Ang sabi nito. Noon niya nahalata na sadya talagang ipinadala ni Harry ang babaeng iyon sa kanya para akitin siya. Kagad siyang bumitiw sa babae. I'm sorry but I cannot do this. Bakit? Nahihiya ka to do it in public? Tara sa loob. Yaya nito. Tumawa si Miko. Hindi talaga. Not tonight. Are you sure? Very sure. Yun lang at tuluyan na siyang bumitiw sa babae. Inis naman si Harry nang hindi magtagumpay sa plano nito. Tumingin lang siya sa kaibigan sabay iling. Lumayo na muna siya dito at sa mga babaeng nakasama nito. He decided to take a rest. At noon nga niya namataan ang bahagi ng bakuran kung saan ay may fish pond na napapaligiran ng mga halaman. Lumakad patungo doon si Miko, only to find out na may isang babaeng naroroon na kasalukuyang nakatingin sa langit at pinagmamasdan ng iilang bituin doon. Hindi napansin ng babaeng iyon ang paglapit niya, pero sa wari na nagmumuni-muni ito at time-time na nagme-meditate, kaya marahil hindi naman ng babaeng pagdating niya. Ayaw naman niyang istorbohin ng babae, and yet I can take his eyes off her. The beautiful body was really amazing on that sparkling dress na suot nito. And the face bagamat nakamaskara ay parang mukha ng isang anghel ng mga sandaling iyon. The girl looks familiar, pero hindi na niya matandaan. It's impossible to determine dahil nga sa maskarang suot nito. Minsan tuloy gusto niyang kainisan ang gimmick na ito ni Jupiter. Pero sa iba kasi, the mask works out perfectly dahil mas nagkakaroon ng confidence to meet one another kapag nakatago sa likod ng maskara. Hindi na sana lalapit pa si Miko sa pond, pero nagbabaka sakali na rin siya. He wanted to know the girl. Hi, bati niya rito. Naantala ang babae sa pagmumuni-muni at napatingin sa kanya. Tulad nito nakamaskara rin si Miko. Hindi rin makikilala ang mukha. Kaya pa may ngumiti ang babae politely. Hi, naistorbo yata kita. Hindi naman. Are you waiting for someone? Tanong ng lalaki. Actually yes, pagtatapat ni Tracy. Ayaw niyang magsinungaling kahit natutokso na siyang makipagkilala sa lalaking lumapit sa kanya. Pero si Miko ang talagang pakay niya. At kay Miko lang nakafocus ang so niya ng gabing iyon. Ayaw niyang bigyan ng false hope ang lalaki kung may plano man ito sa kanya, tulad ng ibang lalaking lumapit at nakipagkilala na sa kanya kanina. Oh, I see. But you can stay here if you want. Para sa lahat naman ng lugar na to. Ang agad na mungkahin ni Tracy. Tila ba ayaw palasin kagad ang lalaki, bagamat hindi itong pakay niya. Okay, are you a friend of Jupiter? Tanong ni Tracy rito. Oo, ikaw. He's a friend of a friend. I see. Sino bang hinihintay mo? Your boyfriend? Pangusisa ni Miko. Not really. Tugon naman ni Tracy. At least not yet.
Patawa pa niyang dagdag. Napangiti naman si Miko. And what do you mean by that? He doesn't know I like him, sambit niya. Oh, sabay na patango si Miko. Ani mo nakarelate. You must think I'm a fool. As a matter of fact, I find you very honest and sincere and very trustful. Mukha ka namang mabait at mapagkakatiwalaan. I wonder kung kasing amo rin ang impression ko sa iyo ang mukha mo. Bilang sambit ni Tracy. Gusto mong makita? Hamon ni Miko. Ha? But it has to be both of us. Pareho nating aalisin ang mask. Patuloy nito. Umiling si Tracy. I won't take it off unless what? You dance with me. My pleasure. Hinawakan ni Miko ang kamay niya. Ipinikit ni Tracy ang kanyang mga mata, expecting to see a vision, pero wala siyang makita. Kinalma lang bigla ang puso niya, pero agad niyang binaliwanag. She's not supposed to feel this way. She's not supposed to find somebody else. Si Miko ang dapat niyang kaulayo gaya ng nasa panaginip niya. Pero paano nga ba kung hindi na dumating si Miko? Tamang-tama isang sweet song ang tumutugtog nang marating nila ang umano'y dance floor. Nagdampi ang kanilang mga kamay at sila ay nagsayaw ng sweet. Natahimik si Tracy habang dinaraw ang katawan ng lalaki. Marahang inaamoy ang samyo ng pabango nito. It's very manly and cool. Parang gusto niyang ma-inlove ni Tracy rito. Pero paano si Miko? Kulit ba na nagkamali na naman siya sa pagpredict ng future? Mukhang panay-panay na yata ang pagpalya ng kanyang psychic powers. At ngayon tila maiihi tuloy siya. Tumingin siya sa mukha ng lalaki. Buong mukha kasi nito'y nakatakip. Hindi tuloy niya masilip man lang ang anyo nito. Kahit sa labi o baba. Talagang mata lang nito ang lantad. Ano nga kaya ang itsura nito? Kasing gwapo kaya nang nai-imagine niya. I know what you're thinking, sabi nitong bigla. Nagulat naman siya. You do? You must be wondering kung ano ang itsura ko. Aren't you interested to see my face too? Yes, but I think you're much concerned with the idea kung magugustuhan mo nga ako physically. Is that bad? Not really. Sa tingin ko nga, very confident kang magpakilala sa akin. Siguro gwapo kang talaga. At ikaw, are you that beautiful? Well, it matter. Maybe. Then let's not put this off any longer. Are you challenging me to take my mask off now? Yes, agad ni Tracy. At the count of 3, sabay tayong magtatanggal ng maskara. Sige, noon sila tumigil sa pagsasayaw. Nagsimulang magbilang si Miko. 1, 2, sabay pa nilang hinawakan ang maskara ng isa't isa para tanggalin iyon. 3, at bigla nga silang kumilos. Animo tinuklap ang maskara mula sa kanilang mga mukha. At sa ilalim ng liwanag ng sari-saring ilaw sa kanilang itaas ay nalantad ang kanilang pagkatao. Hindi makapaniwala si Tracy. Gulat naman si Miko. Ikaw? Oo, ako nga. Tugon ni Tracy na noon di na talaga. Sa dinami-dami ng babae, bakit ikaw pa? Ang sabi ni Miko nang hindi mapigil ang pagkagulat at pagkadismayado. Nainsulto naman si Tracy. Bakit ganyan ang reaksyon mo ha? Hoy babae, hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo sa akin. Hoy lalaki, wala akong ginawang masama sa'yo. Liban sa pagbubunyag ko ng katotohanan na nakatulong naman sa'yo. Biglang nasira ang magic sa pagitan nila. Nawasak ng kanilang pride na nadama. Pero sa loob-loob nila, may kung anong nagkukubling katuwaan. Lalo na kay Tracy. Sino nga bang mag-aakalang si Miko na palang kasayaw nila? Oh God, totoo nga yatang ito na ang lalaking makapagpapalaya sa kanya sa sumpa. Si Miko naman ay natutuwa rin sa naging takbo ng pagkakataon. Parang kailan lang namimiss niya ang babaeng ito. Pero bakit nga ba nang makita na parang gusto na naman yung magalit dito at awayin ito? Dahil basta sinisisi pa rin niya ito sa pagkawala ni Ginger sa buhay niya. Alam niyang walang kinalaman si Tracy roon. But the mere fact na alam nito ang tungkol sa pagiging lesbian ni Ginger na dati niyang fiancé ay parang nasasaktan ng kanyang pagkalalaki at kailangan niyang pagtakpan iyon. Talagang obsessed ka pa rin sa akin Nasabi na lang ni Miko para inisin si Tracy. Ang kapal mo talaga. Ganti naman ni Tracy. Although totoo namang ito ang pakay niya. Kaya pala ako inimbita ni Jupiter. Plano na talaga ito napagtagpuin tayo. For your information, ikaw ang lumapit sa akin sa fish pond, remember? Nakaupo ako doon at nananahimik ng gabalain mo ako. You said you were waiting for someone. He's not your boyfriend dahil hindi pa niya alam na gusto mo siya. Why do I have this funny feeling na ako yung lalaking dinidescribe mo kanina? Ewan ko sa'yo. Pamumula ng kanyang mukha. You still wanted me to kiss you, aren't you? Pilyong tanong ni Miko habang nakatitig sa kanya. Napalunok naman si Tracy. Hindi alam ang gagawin. Bakit hindi mo na lang aminin to save us a lot of trouble? Because I wouldn't give you that pleasure. Hinawakan na ni Miko ang kanyang mga braso.
Pinigil ni Tracy ang kanyang pantong. Maiihi na talaga siya. Muli itong tumitig sa kanyang mga mata. If I kiss you now, makakaasa ba kung patatahimikin mo na ako? Hindi siya nakakibo. Namimilipit na siya sa pagpipigil ng mano. Ang akala tuloy ni Miko ay kinikilig siya kaya ngayon. Noon dumuko ang si Miko sa kanya. Nilapit ang mukha sa kanya upang siya halikan sa labi. Noon dumuko ang si Miko sa kanya. Inilapit ang mukha sa kanya upang siya halikan sa labi. Pigil ang hininga niya. How she wanted him so much to feel his kiss, to taste the sweetness of his lips against hers. Pero hindi na talaga kaya ng pusin niya. Ihi na talaga siya. Kaya't nang malapit na magdampi ang kanilang mga labi, biglang kumawala si Tracy mula kay Miko. Nagulat naman si Miko, lalo na ng talikuran nito. Where are you going? Hindi niya ito sinagot kasi nahihiya siya. How could she possibly tell him na naiihi siya kaya kailangan niyang tumakbo at patungong siya? Napailing tuloy si Miko. Sinasabi ko na nga, you're like any other woman, you're just a kiss. Pagpaparating mo na, sinasaktan mo na. Hindi na lang iyan pinasinutis. Wala na siyang time para mag-react. Tuloy-tuloy siya nang tatakbo at hinawi ang mga tao sa kanyang daraan. Hanggang sa makapasok siya sa loob ng bahay ni Jupiter. Dali-dali siya nagtanong kung saan siya. Itinuro naman ang katulong ni Jupiter na masabing siya. Agad siyang nagtungo dahil pumasok sa loob. Pagkasara ng pinto ng pusi agad sa bawal at pinakawalan ng likid yung kanina pa nagbabantang lumas para siyang nakahinga ng malalim sa sarap ng pagpapayaray. Ngunit bigla rin niyang narinis. Hindi pala niya nahubad ang panto niya. Yaks, natawa na lang sa sariling kapalpakan si Tracy. Parang gusto nang magbago ng isip ni Tracy patungkol kay Miko. Parang lumalabas kasi ni napakadesperada niyang babae. Well, kung tutuusin ay desperada naman na talaga siya. Pero may dahilan iyon. Gusto na niyang lumaya sa sumpa. Feeling tuloy ni Miko na yun, patay na patay ako sa kanya. Inis niyang sabi kina Ursula at Rowena matapos isalaysay dito ang nangyaring encounter sa kanila kagabi. Nasa loob sila ng kondo nun at nag-uusap-usap sa salas habang nakasalampak sa sopa at kumakain ng ice cream sa harapan ng TV. Eh ano ngayon ang balak mo? Ibiporse mo pa rin ba siya? Tanong ni Ursula. Ewan ko ba, parang gusto kong ipagpasatadhana ko na lang ang lahat. After all, kung talagang kami ang para sa isa't isa, kami talaga. Naimungkahi na lang niya, pero sa loob-loob na tila attracted talaga siya kay Miko. In fact, she's willing to see him again kahit na naiinis siya rito. Para bang pinananabigan pa rin niya ito sa kabila ng lahat. It's a mixture of feeling na noon lang niya naramdaman. Gosh, nagmamahal na nga yata siya ah. Mukhang tinamaan na talaga siya. Ako nga rin parang nagsasawa na sa mga lalaking yan, untag bigla ni Rowena. O bakit naman? Parang kailan lang nakikipag-date ka, hindi ba? Ano na ang nangyari sa potential papa? Hayun, hindi na tumatawag uli at nagpakita. Bulalas ni Rowena. Eh bakit? Tanong ni Tracy. Baka naman bumigay na. Panghuhula ni Ursula. On the contrary, hindi nga ako pumayag sa gusto niya. Pagmamatigas ni Rowena. Gusto niyang magmadali Ayaw ko naman. Bakit nga ba ganyan ang mga lalaki? Napaka-impatient, sabi ni Ursula. Kaya nga parang gusto ko na lang tigilan itong paghahanap ko Pagtatapat ni Rowena. What do you mean? Tanong ni Tracy. Gaya nga ng nasabi mo, ipagpapasatadhana na lang ang lahat. After all, kung talagang makakasal ako, hindi ba? Ulalas nito. Although I really wanted to get married, mga tita, gusto ko na talagang maranasan. I was hoping pa naman na ngayong taon na mangyayari yun. Don't lose hope, Rowena, ang sambit ni Ursula. Darating din ang lalaking para sa'yo. Gusto mo hulaan natin? Biglang alok ni Tracy. Tse, mamaya kung anong negative na naman ang makita mo sa vision mo. Pagbabawal ni Ursula. Yun nga pala ang gusto ko pang i-share sa inyo. Lately parang hindi na negative ang mga nakikita ko sa aking vision. Sambit ni Tracy. Really? Worrying na excite naman si Rowena. Paano mo nalaman? Tanong ni Ursula. Iba na ang vibes ko Pati laman ng mga panaginip ko. Instead of breaking up relationships, mas napapanaginipan ko na yung mga happy endings. Paliwanag pa ni Tracy. Oh really? Anong sample? Tanong ni Ursula. Kami ni Miko. Kahit na paano positive ang vibes ko na mangyayari sa aming dalawa. Pagmamalaki ni Tracy. Natawa si Ursula. Wala pang nangyayari sa inyo kapag may nangyari ng maganda at saka ka magyabang. I may never know the process na maaaring naming pagdaanan, but I know for sure na para kami sa isa't isa. Mariing mungkahi ni Tracy. Kung paano kayo ni Sandro ang para sa isa't isa rin, pahabol pa nito. Awat bakit sa amin naman napunta ang usapan? Reklamo agad ni Ursula. Natawa si Rowena.
Kasi naman pakipot pa kayong dalawa. Kayo rin naman ang magkakatuluyan. Malabo yatang mangyari. Tutol ni Ursula. He's dating someone. Hindi niyo pa ba alam? Alam ko, sambit ni Tracy. Alam mo, takang tanong ni Ursula. Nung una kaming magkita sa airport, nang sunduin niya ako. Nag-shake hands kami, remember? At may nakita akong vision sa kanya. Sabi ni Tracy. Anong vision? Tanong agad ni Rowena. Very interested ito. Do you really wanna know, Ursula? Tanong ni Tracy na may pananokso. I'd rather not, dahil hindi mo ako mapapaniwala sa anumang sasabihin mo. Samantala tuluyan ang hindi nawala sa isipan ni Miko si Tracy. Sa halip na kainisan ito sa ginawa nun sa masquerade party, ay tila lalo pa nitong pinanambikan ng babae. Ang hindi ko maintindihan kung bakit nang hahalikan ko na siya bigla siyang bumitiw. Ang manghang tanong ni Miko sa kaibigang si Harry habang sila'y nagbubukalan sa larong tennis. Magkatabi silang magkaibigan na itinihagis ang bola sa sementadong wall kung saan tumatalbog pabalik sa kanilang bola at saka pinapalo ng raketa. Isang mabisang pag-iensayo ng larong tennis. Gawain nila ito ni Harry kapag nakaupo pa pang ibang players sa court. Alam ko ang tawag doon, natatawang sabi ni Harry. Pagpapakipot, umiling si Miko. Yun din ang gusto kong isipin. Pero imposible Bakit imposible? Gawain naman talaga ng mga babae yun Pero iba si Tracy. Unang pagkakita lang namin ay naging vocal na siya sa feelings niya sa akin. What do you mean? Nagtapat siya sa iyo? In a way, she expressed her desire to be kissed by me. Muling natawa si Harry. Ang swerte mo talaga. Seriously pare, naguguluhan talaga ako. Babae lang nagkakaganyan ka. Yun na nga katatapos lang ni Ginger. Tapos heto na naman ako with these feelings. Oh no, don't tell me you're in love again. That's what I'm afraid of too. But you know what? I think this is just a mild syndrome of curiosity. But curiosity kills the cat. Paalala nito. Hindi naman ako matatahimik kung hindi ko aalamin. So what are you trying to tell me? Makikipagkita ka kang muli kay Tracy. That's the only way I can settle this. Then suit yourself. Sinasabi ko na nga ba? Babae lang ang katapat mo. Hindi ka rin makakatiis. Sabay tumawa na naman si Harvey. That day gulat na gulat si Tracy nang makita nga na pumasok sa loob ng cafe si Miko. Agad tinawag ni Greta ang kanyang pansin. Psst! Nandiyan na yung prospect mo. Kinikilig nitong sabi. Biglang na-excite ang puso niya. Pero syempre hindi siya nagpahalata. Ano naman kaya ang pakay? Kung may inis niyang sabit. Anong malay mo din nadalaw ka? Panunokso ni Greta. Tse! Nagkataong wala pa man din si Ursula kaya siya muna ang namamahala sa cafe. Nilapitan niya si Miko like any other customer na pumapasok sa cafe. What do you want? May panlalamig na tanong ni Rita. Is that how you treat your customer around her? Pasakalya nito. Obviously, mukha ka namang hindi magkakaping tao. Mungkahin niya. At paano mo nalaman yan? Dahil sa wari ko hindi ka marunong nervyusin. O makapalang talagang mukha mo. Pagtataray na Which brings me to the conclusion na pareho lang tayo. Nangiting sabi ni Miko. Relax na relax habang umuusok ang ilong ni Tracy sa galit. Lalo itong nagitngit. Nagpunta ka ba rito para busitin ako? Ikaw ang nagsimula. I just wanted a kiss. Bulala si Miko. Gulat na gulat si Tracy. What? I mean, a drink. Natatawang pagtatama ni Miko. Halatang sinadyain. Pinamulahan tuloy ng mukha si Tracy. You're very beautiful. Usal ni Miko na buong pag-akali sa sarili lang niya sinabi. Huli na nang na-realize niyang narinig iyon ni Tracy. Sinasabi ko na nga ba? Mangiti tuloy ito. What? May gusto ko sa akin, no? Binabaligtad mo ata ang kwento. Okay, aaminin ko. I'm quite attracted to you at walang masama dun. Kung ganoon huwag mong palabasing ako ang naghahabol sa'yo. Is that the reason why you walk out to me that night at the party when I'm about to kiss you? Naalalang bigla ni Tracy ang senaryo at natawa na lang siya. Nagtaka si Miko. What's funny about that? Kung alam mo lang ang nangyari. Obviously hindi ko alam, kaya nga ako nagtatanong. Well. I don't think I can tell you right now. It's too embarrassing. So what are you suggesting? I am not suggesting anything at all. Yes, you do. You wanted me to ask you out for dinner para pag-usapan ang tungkol doon, right? Is that what you want? It's you who suggested it. I did not. You may never said it, but I can read your mind. Ganun. So superstitious ka na rin ngayon. Nagkibit balikat ito. Not really, but I know women. Oo nga naman. Sa dinami-dami ba naman ang naging girlfriends mo? You should know plenty of things about them. Except lesbians, I guess. Natiwa siya sa joke nito. So comfortable ka na ngayon sa trahedyang dumaan sa buhay mo. Still coping, but coping very well. Anyway, we have plenty of time para pag-usapan ito over dinner. Oops, pumayag na ba ako?
I told you I can read your mind, and it's telling me right now that all you wanted was to be with me. Then read my lips, napamang si Miko. No, maring sabi ni Tracy. No, what? Hindi makapaniwala si Miko. So may I have your order now? I can't believe you're doing this to me. Doing what to you? Itong pagpapakipot mo. Pagpapakipot o talagang ayaw ko lang sa'yo? Mahirap bang tanggihan yun? You're bluffing. I know you like me. Masyado kang hambog. And you're punishing me for it kaya ka nagkakaganyan. Ang totoo, she's just putting him into the test. Gustong subukan ni Tracy ang pagkakataon. Hanggang saan nga kaya si Miko sa pagpupursige sa kanya para matiyak niyang sila talagang para sa isa't isa. At ma-sure niya na maaalis ang sumpa oras na mahalikan siya nito. Tell me your order now. Otherwise, you can leave now nang makapagtrabaho naman ako ng mabuti. I won't accept this, Tracy. You're playing games with me, and I won't accept this. And with that, galit na tumayaw si Miko at dali-daling lumisan. Sinundan lang ito ng tingin ni Tracy habang siya ay napapangiti. Ginawa mo yun, hindi makapaniwala si Ursula at Rowena, samantalang si Jupiter ay tuwang-tuwa. Finally, bulalas ng bading, nakatagpo rin si Miko ng katapat niya. Proud na proud naman si Tracy. Gaya ng dati nasa cafe sila at nag-uusap-usap habang nagkakape. Pero ang akala ko ba ikaw ang may gusto sa kanya? Tanong ni Greta. Totoong kailangan ko siya bilang prospect para mawala ang sumpa sa akin. Pati naging I realize, mas lalo ko siyang hindi makukuha kung hahabulin ko siya. Paliwanag ni Tracy. So you're letting him go, right? Tanong ni Rowena. Not really, but it's called reverse psychology. Tugon ni Tracy na animo expert. Bongga, bulalas naman ni Jupiter. Masyado nga namang nasanay si Miko na itong hinahabol ng babae. This time nakatagpo na siya ng katapat niya in the hands of Tracy. And besides, na-heart ako ng paratangan niya kung patay na patay sa kanya. Kayong kung tutuusin, naging honest lang naman ako sa kanya nung una that I wanted to kiss him. Paliwanag ni Tracy. Tama, biglang naisip ni Ursula dahil hindi rin naman e-epekto yung gamot sa sumpa kung hahalikan ka lang niya ng basta-basta without feelings. Correct. Susog ni Tracy. Kaya kailangang pahirapan. Kailangang padaanan sa butas ng karayom para mapatunayan kung love niya talaga ako. And what that happens? Tanong ni Rowena. Then I will let him kiss me. Usal ni Tracy habang ipinipikit ang mga mata at ini-imagine ang namakagandang pangyayari. Waring nadala naman si Jupiter, Ursula, Rowena at Greta. Napamang sa kanya at napanganga habang pinagmamasdan siya nagpapantasya sa paghahalikan nila ni Miko. Nang imulat niya ang mga tay, bigla siyang bumalik sa kaswal na pagkukwento. Anyway, sa pamamagitan din ng pagsubok ng ito kay Miko, ay masusubok ang tadhana na gusto siyang mangyari. Lately kasi nagbabago ng takbo ng mga prediction ko. Akala ko nung una pumapalpak na ako. Yun pala nagbabago na. Instead of negatives, parang mga positive nga ang nakikita ko. Talaga, edi pwede mo na akong hulaan, sabi agad ni Jupiter. As a matter of fact, may mga prediction na nga ako sa bawat isa sa inyo, and it's all positive. Na-excite ang buong barkada, talaga. Pero saka ko nasasabihin, pakipot ng mungkahin ni Tracy kapag ayos na kami ni Miko. Tiyak naman na happy ending din ang pupuntahan yung dalawa, no? Bulalas ni Greta. Unless, untag ni Rowena, unless magsawa si Miko, bigla ka nilang pakawalan. Oo nga, paano kung gano'n ang mangyari? Ano lang tanong ni Jupiter. Well, napalunok si Tracy. Ito ang means one. Hindi siya ang lalaking itinakda para sa akin. At kung hindi siya, mahanap ako ng iba. Matagal, humahangang bulalas ni Jupiter. Kahit ang totoo ay kinakabahan din naman si Tracy sa mga binabalak niya. Paano nga kaya kung magsawa si Miko? Mahal na rin naman niya. Kapag nangyari yung tiyak ng sasaktan siya. Ngunit wala naman siyang choice dahil kung hindi niya susubukan ang determinasyon ni Miko sa kanya, baka hindi rin ito mapakanabangan para makalaya na siya sa sumpa ng pangunggulo. Kahit laman niya si Miko ay magtitiis na lang siya. I don't get it. Now you're really pissed off. Ano ba talagang gusto niyang mangyari? Tanong ni Miko kay Harry habang nasa loob sila ng kanyang opisina at doon ay nag-uusap. Nagkibit balikat si Harry. Hindi ba dapat ang mas tamang tanong mo ay kung ano ang nararapat mong gawin? I practically invited her out on a date, sambit ni Miko. But you did it with Fred. Nakangiting mungkahin ni Harry. So what are you suggesting now? Why not do it in the old-fashioned way? Natahimik si Miko. O bakit parang natameme ka? Natatawang tanong ni Harry. Uso pa ba yun? Medyo baduy na nga, pero click pa rin sa babae hanggang ngayon.
Besides, wala ka namang choice eh. It seemed to me na nabihag na ni Tracy ang puso mo. Gusto man niyang itanggi, ngunit mukha nga yatang iyon ang totoo. Kaya naman the next day, tinutuon niya ang suggestion ni Harry. Nagpunta siya sa cafe na may daladalang bulaklak, balon sa chocolates para kay Tracy, the old-fashioned way. Hindi makapaniwala sina Ursula at Greta sa nasaksihan. Habang si Tracy ay kinikilig na rin ngunit ayaw ipahalata. Nilapitan sila ni Miko sa counter. Binati muna nito sina Ursula bago binalingan ng tingin si Tracy. Look, I just wanted to have another chance. Paniwalaan niya kay Tracy. Another chance? Maang-maangan itong animo hindi pansin ang mga dalang bulaklak balon sa chocolates ng lalaki. Yes, alam kong I came to you too strong and I said things that have offended you in some ways. Hindi kumibo si Tracy. Here, these are for you. Mungkahin ni Miko sabay inabot sa kanya ang mga bulaklak. Pero sa halip na ma-appreciate iyon, lalong nagmaganda si Tracy. Hindi iyon tinanggap. At anong ibig sabihin nito? Sinusuhulan mo ako? Kunway may pagtataray niyang tanong. Hindi kita sinusuhulan. Sinusuyo ang tawag dito. Malambing na mungkahin ni Miko. At ang gwapo-gwapo nito habang sinasabi ang mga katagang iyon. Pero sa halip na kiligin, nagpatuloy si Tracy sa pagtatry. Sinusuyo mo ako? Oo, huwag ka nang magpakipot. Pasimpleng bulong agad ni Ursula sa kanya nang dumaan ito mula sa kanyang likuran. Hindi man nagpahalata ay obvious naman ito. Natawa tuloy si Miko. Nagtaas siya ng isang kilay. Anong tinatawa-tawa mo yan? I knew it. Nagpapakipot ka lang. Bulalas nito. Ganyan ba? Ganyan ba ang nanunuyo? Ganyan ba ang humihingi ng second chance? I'm sorry. I can't help myself. That's the problem with you. You can't help yourself from fooling around. But I am serious. I want you, Tracy. You want me for what? Do I really have to spill it out for you? Of course. Paano ko malalamang seryoso ka nang talaga? Palibhasa na tanay ka sa mga whirlwind romance. Nasanay ka nang hindi naghihirap. Nasanay ka na nakukuha mong babae without offering any commitment. And I'm so sick and tired of men like you. Okay, fine. I've done all these things before. Pero iba na ngayon. Nagbago ng lahat ng makilala kita. It was supposed to be a very touching moment. Pero yun na lang bahala yun ni Tracy. Tinarikuran niya si Miko at lumakad siya palabas ng counter. Sinundan naman siya ng lalaki. Nagsalubong sila ni Miko sa dulo. Hinubad niya ang suot na apron at isinabi din. Saan ka pupunta? Tanong ni Miko. Uuwi na. What? Hindi makapaniwala si Miko. Hindi ko na kaya ang pambobola mo kaya uuwi na muna ako. Tracy, hindi ako nambobola. Oh really? Hoy Miko, hindi porket nag-express ako ng pagkakagusto sa iyo nung unang dating pagkikita. It doesn't follow na tatanggipin ko ng lahat ang sasabihin mo. How can I make you see na totoo talaga ito? That what you see and hear is real. Bumulong si Ursula kay Greta. Hindi ba kanta yun? Nasa di kalayuan lang ang dalawa at nanonood at nakikinig sa nagaganap kina Miko at Tracy na para bang isang magandang eksena sa pelikula. Shh! Makinig tayo. Tumitig sa mga mata ni Tracy si Miko. Tracy, ano pa ba naman ang gusto mong gawin? You know very well what I wanted. Untang niya. Nabalisa si Miko. Kaya ba niyang sabihin at totohanin? God knows mahal niya si Tracy at hindi ito gaya ng dati na trip niya lang. Ang gitna raw ng kanyang pride na pilit na humahad lang para masabi niya kay Tracy ang gusto nitong marinig. Never naman kasi niya itong nasabi sa babae. In the past, nasanay siyang nakukuha ang babae sa simpleng conversation lang without uttering dramatic words. Kahit sila ni Ginger noon, nagkaunawanan lang until one thing led to another. Akala niya pwede nang huwag sabihin sa salitang nararamdaman. After all, 21st century na at moderno na ang panahon. Pero iba nga marahil si Tracy. Talagang sinusubok siya kung saan siya mahina. Inilingan ni Miko ang paningin sa paligid. Pinagtitingin na sila ng mga tao sa loob ng cafe. Pinapanood na rin sila ng mga ito. Hinihintay kung masasabi nga niya kay Tracy ang magic words. Sari-sari ang mga reaksyon ng mga ito. May mga lalaking umiiling na parang sinasabing, "This is shameful man, don't do it." Jahe. Pero kung titingnan naman niya ang mga babae, parang nagniningning ang mga mata sa pag-asam ng sasabihin niya ang gustong marinig ng mga ito na para bang sinasabing, "Go ahead, tell her how much you love her. Tell her how much she means to you." Nang balingan niya ng tingin si Tracy ay nangingilid na ang luha sa mga mata nito. "You still don't get it, do you?" Malungkot nitong tanong. "Tracy, if you cannot express it in words, how can I believe that you could actually express it in action?" Hindi siya nakasagot. Malungkot na lumakad si Tracy palayo. Sinundan niya ito ng tingin. Nakita niya natuwa ang mga kalalikihan sa nangyari. Dismayado naman ang mga kababaihan. Kabilang na sina Greta at Ursula na hinayang
sa mga kaganapan. Palabas na ng cafe si Tracy, pero natili pa rin nakapako ang mga panin niya sa kinatatayuan. Hanggang sa tuluyan na nang makalabas ng pinto si Tracy at wala man lang siyang nagawa. Wala. Decided na talaga ako, ang sabi ni Tracy. Wala mang mangyari sa inaasahan ko. At least kahit na paano discover ko na pwede palang maging positive ang mga predictions ko. Nagpapaalam na sa kanila si Tracy. Nag-express na ito ng desire bumalik sa kanilang probinsya sa Boracay. Nasa loob sila ng silid nito. Nakaupo sa kama sina Rowena at Ursula habang pinapanood si Tracy na mag-impake. Positive na pala ang mga predictions mo, pero bakit parang hindi naging positive ang ending ninyo ni Miko? Tanong ni Rowena. Napangiti ito. Sino nagsabi sila niya tapos na ang lahat? Nagkatinginan sina Ursula at Rowena. Ang ibig mong sabihin umaasa ka pa rin? Tanong ni Ursula. Nanaginip ako kagabi. Pagtatapat nito sabay lapit sa kanila. May major event na mangyayari sa akin bukas sa cafe at kinalaman pa rin kay Miko. Nakasasabihin na niyang mahal ka niya. Sambit naman ni Rowena. Ewan ko. Wala akong ideya. But it's something big. Paano mo nalamang positive ang mangyayaring iyon? Tanong ni Ursula. Wala lang. Kutob ko lang. Baka naman tibok lang ng puso mong nararamdaman mo. Sabi ni Ursula. Gusto mo lang umasa pero ang totoo. Baka wala naman talaga tayong maaasahan sa Miko na iyon. Pero anong malay natin? Bulalas ni Rowena. Nagbuntong hininga si Tracy. Anyway, ano naman ang mangyari? Dito nakatitiyak ako na positive ang nababibes ko sa inyong dalawa. Muling nagkatinginan sina Rowena at Ursula. Anong nababibes mo sa amin? Excited na tanong ni Rowena. Napangiti si Tracy. Someone will propose marriage to you this week. Ang sabi ni Tracy kay Rowena. Namula si Rowena sa kasabikan. Really? Pero paano mangyayari iyon? Wala namang boyfriend to. Pambabatikos ni Ursula. Nagkibit balikat si Tracy. Ewan ko kung paano mangyayari. Basta't ang alam ko may magpo-propose sa kanya ng marriage this week. Grabe, bulalas ni Rowena. Bigla tuloy akong kinabahan. Paano nga kaya mangyayari? Noon binalingan ni Tracy si Ursula. At ikaw naman pinsan. What? About your best friend Sandro. What about him? Remember nung sunduin ninyo ako sa airport at nang magkasama? Kami? Yes, sabi mo may nakita kang prediction sa kanya. Actually, hindi sa kanya. Sa'yo. Sa akin? Pero bakit sa kanya mo nakita? Because it involves him as well. Ha? I saw the photo of you in bed. Sabi ni Tracy. What? Hindi makapaniwala si Ursula. Ano ginagawa nila sa kama? Biglang tanong ni Rowena. X-rated ba? Tumango si Tracy sabay ngisi. X-rated talaga. Hindi ako naniniwala. Mulalas ni Ursula na medyo napikon. Pero yun ang nakita ko. Paninindigan ni Tracy. Then I'll just have to prevent it from happening. Untag ni Ursula. How? Takang tanong ni Rowena. Iiwas ako to be alone with him sa kwarto. Ang sabi ni Ursula. Pwede ba yun, Tracy? Tanong ni Rowena. Nagkibit balikat si Tracy. Pwede. Choice pa rin naman natin ang masusunod. Kaya nga hula eh. Hindi pa rin 100% sure. Pero ako, gusto ko nang i-claim na sure na may magpo-propose sa akin ng marriage this week. Masayang bulalas ni Rowena. Napailing na lang si Ursula. Lahat naman yata nang tatanggapin mo basta't matuloy lang ang pangarap mong makasalan. Untag nito. Bakit nga ba gano'n na lang ang desire mong makasal, Rowena? Takang tanong ni Tracy. Hindi naman ito nakasagot. Gumuhit ang lungkot sa mga mata. Pagkuway, basta, sino ba namang babaeng ayaw makasal someday? It's the ultimate dream. Napailing na lang uli si Ursula. Kala mo na madali ang pag-asawa. Kaya ba umiiwas ka kay Sandro? Biglang tanong ni Tracy rito. Paano? Bakit? Ano bang alam mo ha? Nangiti si Tracy. More than you'll ever know, pinsan. Pas kayo ni Miko ang atupagin mo at hindi ang affairs ng iba. Pagtataray ni Ursula, nagbuntong hininga si Tracy. As for me and for Miko, tanggap ko na kung walang mangyayari sa amin. But then again, tomorrow I might change my mind. Depende sa aking kutuba. Kinabukasan nga sa cafe. Last day na ni Tracy noong araw na yun. Mamayang hapon ang flight niya sa Katiklan. Babalik na siya ng Boracay. Nagpadispedida si Ursula sa cafe. Isang munting salo-salo lamang ang mga friends. Naroon sina Sandra, Rowena, Greta, Jupiter at maging si Greg na kaibigan ni Sandra. They were very happy talking with one another. Nang biglang mantala ang kanilang pagdiriwang, nang biglang may pumasok sa cafe na kanina pa nila hinihintay dumating. Si Miko. Pinulungan ni Rowena si Tracy. Tama nga ang prediction mo. Dumating si Miko. Mangyayari na yung big event na sinasabi mo. Lumapit sa kanila si Miko. Habang lumalapad dito palapit sa table nila, ay kinakantsawan naman ng mga kalalakihan na nakakakilala rito from yesterday's event.
O andito na naman Maging ang mga kababaihang nasa cafe na nakakakilala kay Miko ay pigil hininga sa pag-asam na magaganap na ang kanilang inaasahang mangyayari. Matutuloy na kayang masabi niya ang dapat sabihin. Narating din ni Miko ang table nila. Ang gwapo-gwapo nito. Habang seryosong mukha at determinado. This is it, ang sabi nito kay Tracy. Nagkatinginan lang sina Ursula, Rowena at Greta. Hindi naman alam ni Sandro at Grep ang nagaganap. Hinawakan ni Miko ang kamay ni Tracy. Ano ba? Kunwari reklamo ni Tracy. Sumama ka sa akin. Simpleng sabi nito. At bakit ako sasama sa'yo? Dahil ginagalit mo talaga ako. Hinatak ni Miko si Tracy palabas ng kape. Nagsunuran sina Ursula, Rowena at Greta. Napilitan na rin sumunod sina Sandro at Grep. Maging ang mga osyoserong customer ay nakasunod na rin. Lumabas silang lahat sa kape habang pinapanood sina Miko at Tracy na magkahawak ng kamay. Look, up there, ang sabi ni Miko kay Tracy sabay itinuro ang kalangitan. Tumingala si Tracy. Tumingala rin sina Ursula, Greta at Rowena. Sandro at Greta ang lahat ng sumasok sa mga nangyayari. At napaluhan na lamang si Tracy sa kanyang nakita at kung paano kanilig naman sila Rowena, Greta at Ursula. Maging ang mga suserong nanunod sa kaganapan ng napamangha dahil sa kalangitan nung nakita nila yung pagdaan ng isang private plane at sa likuran ng aeroplano ay may hatak-hatang itong streamer kung saan nakasulat sa streamer ang mga katanungan. I love you, Tracy, from Miko. Pinalihan ang tingin ni Tracy si Miko na magdaman niya ang saya sa kanyang puso. Ngunit nung sa'yo magsasalita na, pinigil siya ni Miko sa pamamagitan ng pagdamping ng daliri nito sa kanyang mga labi. Don't say anything, hindi pa ako tapos. Natahimik siya. Tinitigan siya ni Miko sa mga mata. Nagbuntong hininga ito na para bang kumukuha ng lakas sa kaibuturan. Sabay sabi, I love you, I really do. Ito lang naman ang talagang dahilan kung bakit ako nag-jersey for ako. I thought I cannot handle this. Until it's happened, it would be a fool to let you go, Tracy. I've been a fool once. I don't want to be a fool again. You're damn right. Bulalas ni Tracy. Natalawa na lang si Miko. Ngayon din ang lahat ng nakakasaksi sa kaganapan. Hanggang sa dumukuang si Miko kay Tracy. Hindi kumilos si Tracy. Pagko sa hinintay ang pag-abot ng kanilang mga babi. They kissed with passion and love. At nang sila'y magbito, may kung anong kuryenteng naramdaman si Tracy na parang lumukop sa kanyang katawan. And then suddenly, parang may nawalang espiritu sa kanya. She knew din na nawala na ang sumpa sa kanya. Malaya na siya. Dahil finally, he found the man who will love her genuinely. And his kiss had finally freed her from the curse. I love you too, Miko. I love you too. Nagyakap sila habang nagpapalakpakan ang lahat ng nakakasaksi sa napakagandang kaganapan. It was the last prediction of Tracy na naganap. After nun, hindi na uli nakapanghula si Tracy na wala na ang course. Pero may dalawang prediction pa siya na magaganap pa lang in the near future. Ang mysterious marriage proposal para kay Rowena at ang pagtatalik di umayon na Sandro at Ursula. Matuloy kaya? Or well, that's another story to tell na magaganap na naman sa Solandro Cafe.